Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3791 ito ay hindi makatwiran. Ang atensyon ng lahat ay nasa malilim na eksena at mga multo at hayop, at ang posisyon ng istasyon ni Feng Jishao ay masyadong nakatago. Sa kabutihang palad, naranasan ni Feng Qinglan ang pagsubok sa Dragon Pond, at ang linya ng dugo ng Shenlong ay sumulong ng mabilis, at ang kanyang pangunawa sa pamilyang Shenlong ay talagang masigasig. Kung hindi, talagang hindi nila mapapansin na si Feng Jishao ay nagtatago dito. Maraming kasamaan ang ginawa ng taong ito sa mundo ng Yang, at hindi siya mapakali kapag bumaba siya sa Jiequan. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga ngipin. Paumanhin, wala si Brother Ye Fan, at hindi ito maasahan ni Xiao Jin, kaya ba natin ito? Nag-aalalang tanong ni Du Yuner. Si Feng Qinglan ay mukhang kalmado at mahinahong sinabi, wala akong oras para isipin ito. Feng Jishao, haharapin ko si Ziner ng magkasama. Yuner, Susu, tutulungan niyo kaming dalawa. Tungkol sa iba pang mga multo at hayop at mga nagpo-protekta sa tribong Hansang. Bagay, Weiwei, ikaw ang manguna, pangunahan ang mga kapatid na ipagtanggol ang pangunahing, huwag magmadali. Si Feng Jishao ay isang malakas na kalaban, ngunit hindi na tayo tulad ng dati. Kung hindi tayo makapasa sa antas na ito, hindi tayo karapat-dapat na pumunta sa Mingquan. Nang marinig ang mga salitang ito, tumanggaw silang lahat ng may determinasyon. Baliw na Dragon Blood Shi. Ang mahabang buhok ni Feng Qinglan ay naging gintong pula, at siya ay natatakpan ng nagliliyab na apoy. Isang kilos na si Tianzhuo ang unang bumuhos, at ang puno ng langit na si Kang Yan ay nagbigay ng suntok sa mga multo at hayop na iyon. Ang apoy ng Phoenix ay nasa langit. Sinamantala ni Xiao Ziner ang pagkakataong magpakawala ng buhawi ng apoy ng Phoenix na pumutok sa langit. Sa isang malaking puwersa ng adsorption, ang mga multo at hayop na ito ay hinayla sa apoy ng Phoenix, at sila ay nabasag at nawasak. Nabuksan ang isang puwang, at lumipad ang dalawang babae at lumipat patungo sa posisyon ni Feng Jishao, nagkusa na umatake. Ang Heavenly Mystery Dragon Crossbow, Phoenix Feather Sharp Arrow, at ang Long Range ay binomba ang nakaraan. Sa wakas ay gumawa ng hakbang si Feng Jishao sa oras na ito, isang Thunder Dragon Juying, ang umiwas sa unang alon ng opens iba ng dalawang babae. Sa isang kisap mata, si Feng Jishao ay lumapit kay Xiao Ziner, at isang Dragon Fist ang bumangga sa ulo ni Xiao Ziner. Ang kalasag ng alakdan. Bagamat hindi ganap na nakaharang sa suntok ang Purple Phoenix Flame Giant Shield, sinamantala ni Xiao Ziner ang pagkakataong umatras. Sa oras na ito, itinaas ni Feng Qinglan ang kanyang kamay mula sa pahilig sa likurang bahagi, at ito ay isang dragon na nakakulong sa kaluluwa. Sa sandaling lumapit ang maitim na minglong kay Feng Jishao, nakita niyang iwinagayway din ni Feng Jishao ang isang minglong gamit ang kanyang backhand. Dalawang Psychic Dragon Crossbow ang kumagat sa hangin, mas maganda pa rin si Feng Jishao, at pinapatay ng dragon si Feng Qinglan. Hinulaan na ni Feng Qinglan na isang Long Yin ang pumasok sa Space Rift at iniiwasan ang paglipat na ito. Kinuha ni Xiao Ziner ang bakanting espasyo at muling lumaban mula sa kabilang panig. Feng Wu Tianlan Sword. Si Feng Yan ay naging isang circular arc blade at naglaslas sa ibabaw ng ulo ni Feng Jishao. Ngunit pilit na binago ni Feng Jishao ang isang misteryosong Ice Dragon Claw, niyakap ng mahigpit ang Tianlan Sword, at dinurog ang isang Dragon Claw. Nakasalubong lang ni Xiao Ziner ang mga mata ni Feng Jishao, nang makita ang walang pakialam na mga mata na iyon, nakaramdam ng lamig si Xiao Ziner sa kanyang puso. Ang Walking Dead. Ito talaga ang Feng Jishao na iyon. Kasabay nito, dinala na ni Ling Yue sa lupa ang kanyang mga kapatid na babae upang harapin ang mga multo at hayop na nagmula sa lahat ng direksyon. Sinakta ni Xu Shengxidu, si Jing ay namatay dahil sa gulat. Himandongjia, 8 pinto para magpagaling ng mga sugat. Hinimok ni Ling Yue ang Flint Compass at naglabas ng Golden Formation na libu-libong metro ang lapad. Ang hindi mabilang na mga komplikadong rune ay dumadaloy at umiikot sa 8 pinto na pagbuo. Ang lahat ng mga batang babae sa Porma Sayon ay nadama na ang kanilang katawan ay naging mas magaan, ang kanilang pisikal na lakas ay mas masagana, at ang kanilang paglilinang ay naging mas malayang pinakilos. Alalahanin ang sinabi ko sa iyo, subukan mong dalhin ang mga multo at hayop sa tarangkahan ng kamatayan, at agad na bumalik sa tarangkahan ng buhay kung ikaw ay nasugatan. Naiintindihan. Pamilyar kaming lahat sa Porma Sayon mo. Alam ng mga babae na maaaring gamitin ni Ling Yue ang Kimon Formation, tulungan silang magbigay ng recovery, at mapataas din ang pinsala ng mga pag-atake. Sa makatuwid, sa gayong malaking suporta sa likuran, ang kanilang mga puso ay magiging mas matatag. Mga kapatid, mabilis ako, pumunta sa panlabas na gilid para pumatay ng mga multo at hayop, at manatili kayo sa likod para protektahan si Sister Weiwei. Pumasa si Wu Yesho sa espesyal na pagsasanay na nagbabanta sa buhay at sa ilalim ng patnubay ni Bai Wumang, at iba pa. Pinatay ang Nine-Tailed Fox Demon King na si Aisha. Ngayon, sa wakas ay nalagpasan niya ang threshold at nilinang ang linya ng dugo ng Chinkyu sa ikatlong antas. Ang mga bagay ay nagiging mga bituin at naglalabas, at ang katawan ng maulap na gabi ay nagiging isang napakagandang liwanag at anino. Isang simula, at biglang lumitaw sa di kalayuan ng tribo, sa gilid ng makulimlim. Ikinumpas ni Wuyek ang Zuying Dagger sa kanyang kamay, at ang ultra-high frequency oscillations ay nagbunga ng magulong jetlag knife light.
Butterfly Dance Sword Intent, Netherworld Illusory Butterfly. Ang katawan ni Wu Yejo ay patuloy na bumilis, at dahil sa pagkakaiba ng oras, gumalaw siya na parang flash. Sa paligid ng gilid ng makulimlim na screen, ang talam ng liwanag ng maulap na gabi ay umindayog ng hindi mabilang na manipis na mga talam, tulad ng hindi mabilang na mga paro-paro, na lumilipad ng maganda. Ngunit sa sandaling hawakan ng mga paro-paro na ito ang mga multo at hayop, naglalabas sila ng malakas na pagsabog ng napakataas na frequency na naghihiwalay sa mga multo at hayop na ito. Nakita ng lahat ng mga babae na si Wu Ye, sa isang hininga, ay umikot sa buong tribo ng Hansang sa isang malaking bilog. Sa ganitong paraan, nakapatay ako ng daan-daang multo at hayop. Kasabay nito, si Ir ay pumasok din sa isang particle state, tulad ng isang babaeng Diyos ng digmaan na may purong enerhiyang katawan. Ang particle cube ay umiikot sa itaas ng kanyang ulo, patuloy na naglalabas ng mga particle na uri ng pagpigil ayon sa mga katangian ng butil ng mga multo at hayop. Ginawa ni Ir ang mga particle na ito sa mga sinag ng liwanag, at itinuro sa Ghost Beast na humahanggos patungo dito, isang 360 degree na pagsabog na walang dead ends. Ang particle beam cannon ay bumaril ng libu-libong metro, at sa panahon ng sweep, ang mga multo at hayop ay nawasak sa malalaking lugar. Talagang tama. Sa lugar ng pagpatay, ang mga salamangkero ay mas makapangyarihan, sabi ni Shilanyo na nakangiti. Ganito pumatay sina Chuanger at Ir, kailangan pa ba tayo? Hindi napigilan ni Xiao Waisu na matawa. Siguro talagang minamaliit natin ang ating sarili, ang mga kapatid na babae ay hindi nag-practice ng walang kabuluhan, si Ling Yue ay kontentong ngumiti din. Hindi ka masyadong masaya, pumapasok pa rin ang mga multo at hayop, parang hindi mo sila kayang patayin ng sabay-sabay, at si ate at si Qinglan ay parang nahihirapan din. Ginamit ni Du Yuner ang apoy ng Phoenix upang ikalat ang ilang isda na nadulas sa lambat, habang nakabantay. Nakatingin kay Xiao Ziner. Tutulungan ko sila. Matapos walisin ang paparating na mga multo at hayop, naghagi si Ir ng isang dosenang bola ng enerhiya patungo kay Feng Jishao sa kalangitan. Ang particle light ball ay umiikot at pumapalibot kay Feng Jishao. Mula sa iba't ibang anggulo, kumukuha ito ng tumatagos na liwanag patungo sa Feng Jishao. Hindi inaasahan ni Ir na papatayin si Feng Jishao sa hakbang na ito, iyon ay, upang harangan ang kanyang ruta ng paggalaw. Si Feng Jishao, isang Engstone Ice Armor, ay talagang kinain ng higit sa isang dosenang sinag na ito. Kakaiba. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan, at nagpadala siya ng voice transmission sa mga babae, lahat, pansinin ninyo, may mali sa Feng Jishao na ito. Ano ang problema ni Qinglan? Hindi pa niya ginamit ang kapangyarihan ng oras at espasyo, ngayon lang niya ganap na hindi makatwiran na gumamit ng mga trick sa kalawakan upang maiwasan ito, ngunit hindi makatwiran na kumuha ng pinsala. At ang taong ito ay tahimik, ang kanyang mga mata ay parang patay na tao, ito ay talagang kakaiba. Mababa ba niya tayo? Talambuhay ng tunog ni Xiao Ziner. Hindi ko alam. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung bigla siyang gumamit ng Moment Eternity, hindi natin masasabi kung makakapag-react tayo. Susu, Xiaoyu, tulungan niyo si Xiaojin sa gulo. Bagamat ito ay walang silbi, ito ay isang kritikal na sandali. Ito lamang ang makakalaban sa impluwensya ng kapangyarihan ng panahon, ito ay napakahalaga. Kabanata 3772 Totoo. Habang nakikipaglaban kay Feng Jishao, si Feng Qinglan ay nagtalaga ng mga gawain sa dalawang babae. Tumanggo si Xiao Waisu upang ipakita ang kanyang pag-unawa, unang ay Waisak ang sandata ng Void Phoenix sa mga babae, at pagkatapos kasama si Shilanyu, pinatay ang kalangitan. Sa sandaling ito, karamihan sa katawan ni Xiaojin ay nasa dilim, at siya ay nahihirapan. Ginamit ang Longyan, Xuanbing, Shenlei, at maging ang teleportasyon sa kalawakan, ngunit ang itim na kulay abo na sangkap na ito ay tila nakakagambala sa nakapalibot na espasyo at pinipigilan itong maayos na makaahon sa gulo. Kahit na ang Ghost Beast ay hindi maaaring magdulot ng pinsala dito, si Xiaojin ay nanginginig pa rin pagkatapos na makulong ng napakatagal. Guardian, pwede bang magpaliit ka? Masyadong malaki ang katawan mo, napakabagal ng epekto ng Guworm ko, tanong ni Shilanyo. Og. Sa tingin ko ay ganoon din, ngunit kung ito ay lumiit, ito ay direktang lulubog, natatakot na sabi ni Xiaojin. Hindi bale, lumiliit ka, tutulungan kita sa Feng Yan. Inabot ni Xiao Waisu at hinawakan ang ulo ni Xiaojin, at ang apoy ng Phoenix at Phoenix ay lumikha ng isang protection na bilog, na naghihiwalay sa nakapalibot na itim at kulay abong bagay. Okay, ginamit ko na ang Feng Yan para protektahan ang ulo mo, maliitin mo, para mailabas ka namin. Nanginginig si Xiaojin, talaga. Pwede. Iligtas mo ako. Nag-aalalang sinabi ni Shilanyo, ang Patron Saint, kailangan mong gumawa ng mabuti. Hiniling sa iyo ni Brother Yefan na protektahan kami. Kung hindi ka lalabas, ang iyong mga kapatid na babae ay masusugatan o kung ano. Maaari ka bang palayain ni Brother Yefan? Puno ng takot, pinaliit niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-igting ng kanyang mga ngipin. Sa sandaling lumiit ito, napuno ng apoy ng Phoenix ni Xiao Waisu ang pakete, nakaharang sa itim na kulay abo na sangkap, upang ang ulo ni Xiaojin ay palaging malantad. Sa sandaling ito, si Shilanyu ay nagtanim ng gintong guworm dito. Xiaoyu, anong klaseng gu ito? Ito ang Golden Cicada gu, na maaaring gumawa sa iyo ng isang malakas na shell.
Ito ay orihinal na ginamit para sa depensa, ngunit ngayon ay maaari kang makawala sa problema, sabi ni Shilanyo. Nagtaka si Xiao Jin, at agad na nalaman na ang panlabas na layer ng kanyang katawan ay makati, na parang isang layer ng isang bagay ay ipinanganak. Sa sandaling ito ay nagpupumiglas, nalaman nitong maaari itong gumalaw. Sa isang pag-withdraw, lumipad si Xiao Jin mula sa layer ng cicada shell, at inalis ang sobrang malapot na itim at kulay abo na substance. Wow, hahaha. Natagpuan ni Xiao Jin ang kanyang sarili na nadulas, tuwang-tuwa. Oo naman, hindi ako mabitag nitong pandaraya na pangukit ng uod, Mr. Jin. Mga ginang, panuurin mo akong ice spray itong taunang General Feng Jishao hanggang mamatay. Agad na gustong kunin ni Xiao Jin ang mukha ng dragon, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, nagkaroon ng shockwave ng dragon na umaatungal siyam na araw. Naghalo ang mga enerhiya ng yelo, apoy at kulog, at ang nakasisilaw na huwagwang ay bumagsak sa nagyayelong itim na ambon ng malamig na bukal. Nang makita ito, mabilis na umiwas sina Feng Qinglan at Xiao Ziner, hindi nila kinaya ang mapangwasak na suntok na ito. Mabilis na pinataas ni Ling Yue ang depensa ng malaking porma sayon sa pinakamataas. Pagkatapos ng lahat, ang susunod na shockwave ay maaaring ganap na maalis ang buong tribo ng Hansang. Kasabay nito, si Feng Qinglan ay umiwas ng Thunderblade gamit ang kanyang backhand. Bawasan ang oras. Tumigas ang espasyo, at si Feng Jishao ay nagyelo sa loob ng maikling panahon. Malinaw na hindi inaasahan ni Feng Jishao na papatayin siya ni Xiao Jin sa sandaling ito, nang malapit nang umiwas si Filungdo, ngunit naantala ito ng kilos ni Feng Qinglan. Sa isang iglap, tuluyan siyang nilamon ng shockwave ni Long Xiao Jiushan. Tamaan. Ang mga babae ay nasasabik na kahit hindi mamatay si Feng Jishao, tiyak na masusugatan siya. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong gumaling. Maaaring gamitin niya ang Qingfeng Liuyan, hindi makapag-antala ng oras, sabay nating bigyan siya ng huling suntok. Pinaalalahanan ni Feng Qinglan ang mga kababaihan na hindi nila ito dapat basta-basta. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na anino ang biglang sumugod mula sa hamog at napatay na si Xiao Jin. Bang! Isang malakas na suntok ang pinalo ni He Ying, na bumagsak sa katawan ng dragon ni Xiao Jin. Aw! Napasigaw si Xiao Jin at nahulog mula sa ere. Ang mga babae ay namutla sa gulat, at bigla silang napatingin dito, at nalaman na si Feng Jishao pala ang ganap na nasunog ang mga damit. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay naging dark gray na metal. Isang pares ng malarubi na mata ang naglabas ng kakaibang pulang ilaw, at ang bibig ay gawa sa pilak puting metal ng ngipin. Robot. Makina lang ba ito na may balat ni Feng Jishao? Paano ito posible, kung gayon paano siya magkakaroon ng mga kasanayan at kakayahan sa pakikipaglaban ni Feng Jishao? Hindi. Huwag kalimutan, hindi siya kailanman gumamit ng espasyo at oras. Malamang na ang makinang ito, si Feng Jishao, ay magagamit lamang ang bahagi ng kapangyarihan ng bloodline ng dragon. Sinabi ni Feng Qinglan na may seryosong mukha, ngunit ang pinakamahirap na bagay ngayon ay ang taong ito ay maaari pang gumamit ng Long Xiao Jiushan. Matindi ang pagtutol. Pisikal na pinsala ay maaari pang magbanta kay Xiao Jin. Sa sandaling ito, inalog ni Xiao Jin ang gripo at bumangon mula sa lupa. Pinalo ito hanggang sa mabasag ang kaliskis ng dragon, at lumabas ang dugo ng dragon. Dare to hurt me. Ako. Inaway kita. Naiinis din si Xiao Jin, bakit may nang-aasar kapag nakita niya ito. Kalimutan sina Prince Gao at Mian, ang robot na ito ay hindi ang orihinal na bersyon, at magagawa nito, ang asol na dragon. Lumipad sa hangin si Xiao Jin at ibinuka ang kanyang bibig para kagatin si Feng Jishao. Ngunit hindi rin umiwas si Feng Jishao, tinapakan ito ng isang paa at inalayan ito ng dalawang kamay, buong-buo pa niyang tiniis ang lakas ng kagat ni Xiao Jin. Hindi makagat si Xiao Jin, ngunit nalaman niyang maluwag ang kanyang mga ngiping dragon. Ang dalawang pulang bola ng mata ni Feng Jishao ay bumaril ng dalawang nagninangas na pulang apoy, tulad ng isang laser cannon, na direktang tumusok sa bungo ng dragon mula sa bibig ni Xiao Jin. Umiyak at sumigaw si Xiao Jin, at ang buong loob ng gripo ay nasunog. Isang malaking ngipin ng dragon ang natanggal, at tumalsik ang dugo. Guardian. Nakita ni Shilanyo ang mga luhang umaagos sa kanyang mukha, sinusubukang iligtas ang dragon, ngunit pinigilan siya ni Xiao Waisu. Hindi ako makakapunta. Masyadong delikado. Ang Feng Jishao na ito ay hindi isang ordinaryong robot. Nakita ng mga babae si Xiao Jin na nahulog mula sa langit, malubhang nasugatan at kalahating patay, at sa wakas ay natanto ang kaseryosohan. Anong uri ng robot, maging ang Azure Dragon God Beast ay maaaring maging matigas. Hindi bababa sa hindi makakarating si Chu Yunyao. Ang araw ay hindi rin naririnig. Kahit na ang Feng Jishao na ito ay hindi magagamit ang kapangyarihan ng oras at espasyo at si Aoki, ang depensa at kapangyarihan lamang ay sapat na. Sa oras na ito, ibinaling ni Feng Jishao ang kanyang ulo, ang dalawang mekanikal na mata na nag-aapoy pa rin sa apoy, ay nakatutok na kay Xiao Ziner na pinakamalapit. Guro. Nilunok ni Xiao Ziner ang kanyang lalamunan at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Ngunit ang isang bugzo ng lakas ng loob sa kaibuturan ng aking puso ay direktang tinakpan ang takot na kalalabas lamang. Halika. Bago siya matapos magsalita, pinasiklab na ni Xiao Ziner ang ginintoang katawan ng isang walang kamatayang pulang lotus at phoenix. Kasunod ng malapitan, ang ginintoang pulang phoenix ay nabangga ng husto sa gray itim na mekanikal na halimaw. Dong 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 dong.
Ang intensive hand-to-hand sound ay ang nakakabaliw na paghaharap ni Xiao Ziner at Feng Jishao. Ngunit pagkatapos ng higit sa 10 sunod-sunod na suntok, si Xiao Ziner ay nagsuka na ng dugo ng galit na galit, at ang kanyang katawan ay bumagsak at lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali. Sa kabilang banda, Feng Jishao, ang metal na katawan ay medyo itim, ngunit walang palatandaan ng pinsala. Hindi lang iyon, si Feng Jishao ay parang trackang missile, direktang hinahabol si Xiao Ziner. Isang banal na kulog ang bumagsak at bumagsak. Nang makitang hahabulin ni Feng Jishao ang huling killer move ni Xiao Ziner, mabilis na sumugod si Feng Qinglan. Una, ang isang talim ng kulog ay puwersahang pinalihis ang banal na kulog, at isa pang puwersa ng mahiwagang yelo ang pinakawalan sa parehong oras. Nagpapalamig na frost. Ang ice shock wave ay nagpabagal sa Feng Jishao sa ilang sandali, ngunit wala itong gaanong epekto. Nang makitang naharang ang pagtugis, tumalikod si Feng Jishao upang patayin si Feng Qinglan, kumilos ng napakabilis na tila wala siyang oras para mag-isip. Mabilis ding tumugon si Feng Qinglan, at ito ay isa pang pag-urong, at kasabay nito, isang pinto ng espasyo ang binuksan. Lunukan ng bituin. Kabanata 3773 Plano sa paglipol ng dragon. Tila naramdaman ni Feng Jishao na may mali, at isang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ang inilabas mula sa kanyang mekanikal na katawan, na agad na ginawang hindi matatag ang espasyo. Agad na isinara ang pinto sa paglunok ng mga bituin, at kinailangan ni Feng Qinglan na mabilis na gamitin ang Tianfeng Longying upang mapabilis ang pag-iwas. Sinamantala ang maaliwalas na hangin para hawakan ang harapan, nagmamadaling lumapit si Du Yuner. Ate, ayos ka lang ba? Mabilis na inihagis ni Du Yuner ang nirvana para mapabilis ang paggaling ni Xiao Ziner mula sa abo. Sa sandaling ito, nagngangalit si Xiao Ziner at tumayo, pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, anong halimaw? Ito ba si Feng Jishao mismo, robot lang ba talaga ito? Nang makatagpo muli ng kakaiba at makapangyarihang kaaway, ang espiritu ay labis na naninigas. Ano yun? Biglang bumulala si Ling Yue at itinuro ang kanyang kamay. Ang ilan sa mga multo at hayop na pinatay ni Wu Yeshu at Aier ay talagang nagsasama-sama at unti-unting bumubuo ng mas malalakas na multo. Hindi rin inasahan ni Wu Yeshu na mangyayari ito, kailangan bang sumangga ang lahat para mapatay ang mga ghost beast na ito. Tumingin si Aier sa paligid at sinabing, pinatay ito ni Yuner gamit ang apoy ng Phoenix, at tila walang palatandaan ng muling pagkabuhay. Oo. Masyadong malakas ang Yin Qi, ito ang pinagmumulan ng mga multo at hayop, at dapat itong purified. Stronger, durugan mo ang mga multo at hayop na ito, at tutulungan ako ni Sister Suso na harapin ang mga multo at hayop na ito. Nagbabalik na si Xiao Waiso, isang mas malakas na Void Phoenix Armor ang nakakabit sa magkapatid, at kasabay nito, maraming peking clone ang nilikha gamit ang Void Phoenix upang lituhin ang mga multo at hayop. Sumayaw si Wu Yeshang gamit ang kanyang mga kamay, at ang maningning na figure ay patuloy na hinihiwa at binasag ang muling hugis na mga multo at hayop. Sa pagkakataong ito, pinalitan ito ni Aier ng iba't ibang mga pagsabog ng apoy ng butil, at ang nagngangalit na apoy ay patuloy na sumisingaw sa mga labi ng mga multo at hayop. Ang Yin Qi na nagkalat at naapektuhan ay tila nakakatakot, ngunit sa kabutihang palad, walang gaanong banta. Minsan ang Yin ng Blu-ray na nagbabagong gu ay maaaring mabawi sa pamamagitan ng Yin Qi. Ang mga kababaihan ay labis na maswerte na kung wala ang kamakailang espesyal na pagsasanay, hindi nila magagawang harapin ang lahat ng uri ng Yin Qi ng epektibo. Boom! Nagkaroon ng malakas na dagandong ng kulog sa kalangitan, at isang banal na kulog ang sumalubong sa pag-iwas kay Feng Qinglan. Sinubukan ni Feng Qinglan na pumasok sa Longyin, ngunit pagkatapos na maapektuhan ang espasyo, mahirap gawin ito. Dahil tinamaan ng kidlat, ang Engstone Armor ni Feng Qinglan at ang Dragon Blood Armor, bagaman lumalaban sa karamihan ng pinsala, ay nagyelo pa rin. Isang pagkakataon, hayaang makalapit si Feng Jishao ng direkta, ito ay isang kamao ng dragon. Kinagat ni Feng Qinglan ang kanyang mga ngipin at ipinakita ang Kanglong Earthshaking Armor, ngunit dahil hindi siya tumayo sa lupa, ang epekto ay lubhang nabawasan. Paft! Tumalsik ang subaw ng dugo, at si Feng Qinglan, na parang bulalakaw, ay natama ng malakas sa lupa. Lan. Ang mukha ni Xiao Waisu ay namutla, at ang lahat ng mga babae ay tumibok din sa kanilang mga lalamunan. Alam nila na sinusubukan ni Feng Qinglan na iantala ang oras para sa lahat, kaya nagpatuloy sila sa paglalakad sa isang mahigpit na lubad at hindi naglakas loob na magbukas ng masyadong malayo, kaya maaari lamang nilang ibitin si Feng Jishao ng ganito. Ngunit pagkatapos maglakad sa gilid ng panganib, sa wakas ay nahuli siya ni Feng Jishao. Huli na. Alam ni Xiao Ziner na kung bumagsak si Feng Qinglan, karamihan sa kanila ay walang pag-asang manalo. Wala siyang pakialam na ganap na gumaling, at isinakripisyo ang Suiwang Temple na napapalibutan ng itim at gintong apoy. Ang templo ay bumangon laban sa bagyo, at sa isang kisap mata, ito ay bumalot sa langit sa ibabaw ng tribo. Dahil ginagamit ni Xiao Ziner ang kanyang Infinity para maipan ang kapangyarihan ng templo, ang kapangyarihang inilabas ng templo sa isang iglap ay 12-12 beses na mas malakas kaysa sa normal. Suiwang Temple, Fengyan Purgatory. Pinasabog ni Xiao Ziner ang kapangyarihan ng templo sa isang hininga, at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang nagpilit kay Feng Jishao na pumasok dito. Ang Suiwang Temple ay sinindihan ng nagngangalit na apoy, parang hurno ng impyerno.
Kasabay nito, hinimok ni Xiao Ziner ang walang katapusang pagtaas, upang ang temperatura ng apoy ay patuloy na tumaas. Ngunit sa sandaling ito, sa templo, isang misteryosong puwersa ng yelo ang galit na sinubukang babaan ang temperatura. Kasabay nito, isang kamay na may ilang mga palatandaan ng pagkatunaw at ang metal na nagiging hindi matatag ay sinubukang magunat mula sa tarangkahan ng templo. Mataas na temperatura. Ang taong ito ay natatakot sa mataas na temperatura. Naisip ni Feng Qinglan sa sandaling ito na ang nakaraang Long Xiao Jiushan at pisikal na pag-atake ni Xiao Jin ay hindi epektibo laban kay Feng Jixiao. Gayunpaman, ang apoy ng phoenix ni Xiao Ziner ay nag-iwan ng ilang itim na marka sa kanya. At ngayon ang pagbabago ng metal ng Feng Jixiao ay malinaw na napatunayan na ang mataas na temperatura ng apoy ay epektibo. Lahat ay humanap ng paraan para patuloy na tumaas ang apoy. Baka matuno ito. Ngunit bago pa makakilos sina Ayer at Xiao Waiso, si Feng Jixiao, isang Thunder Dragon, ay nagmamadaling lumabas ng templo. Ang mukha ni Xiao Ziner ay mapatla, hingal na hingal, at sinabing hindi sinasadya, hindi niya siya nakulong, 10 segundo na lang ang layo. Siya ay nasugatan na, at kung hindi niya ginamit ang kanyang walang katapusang naipon na lakas, hindi niya magagawang talunin ang hangin. Pilit na nilahap ni Jixiao ang templo. Ang ganitong uri ng panlilinlang ay nag-aatubili lamang na gawin ito. Sa muling pagtingin kay Feng Jixiao, maraming lugar sa kanyang katawan ang natunaw at na-deform, ngunit pagkatapos lumamig, mabilis silang bumalik sa kanilang orihinal na hugis. Isang pares ng mga eskarlate na mata, na nakatitig ng diretso kay Xiao Ziner, ay tila kinikilala na ito ang pinakamalaking banta, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at binaril ang Chenju kay Xiao Ziner. Libo-libong asul na ilaw, siksikan, ang bumagsak patungo kay Xiao Ziner, rumble. Sa pagpapatakbo ng makina, isang kabin ang pumasok sa kailaliman ng Mingquan. Sinundan ni Ye Fan si Feng Jixiao palabas ng pinto ng kabin, tumingin sa paligid, at nakitang may underground base sa harapan niya. Narito ang isang itim na higanting makina tulad ng isang Optimus Prime, patuloy na nag-drill down. Nakikita ito, sa palagay ko sa karunungan ng iyong Diyos ng Espada, dapat mong mahulaan kung ano ang gustong gawin ng matandang Diyos. Pumunta sa Juyuan. Sumimangot si Ye Fan. Bagamat may mga daanan sa bawat palapag ng Juyuan, napakaliit lamang ng mga puwang. Siya ay nagmamadaling bumaba sa simula, ngunit ginamit ang Emperor's Sword Intent upang linisin ang daan. Ngunit kung ang ganitong uri ng makinarya ay gagamitin, nangangahulugan ito na maraming mga kalsada ang maaaring buksan sa napakababang halaga. Sa ganitong paraan, magiging mas madali para kay Yin Chi at ng hukbo ng mga multo at hayop na umakyat. Sa tahasang pananalita, ito ay lubos na magpapataas ng bilis ng pagsalakay sa underworld hanggang sa underworld. Ang ganitong kagamitan ay walang halaga sa mga lumang Diyos. Sila ay nagpaplano at naghihintay. Direkta silang kumukuha ng mga materyales mula sa Juyuan, at ang mga mapagkukunan ay napakarami. Hindi magtatagal para mapuno ng mga butas ang Juyuan. 1,000 milya. Ang pilapil ay gumuho sa pugad ng langgam. Dapat mong malaman kung ano ang magiging epekto sa napakaraming mga pugad ng langgam. Tanong ni Ye Fan, ito ang gusto mong ipakita sa akin. Wala nang iba. Oo, pero hindi ko muna sasabihin sa iyo pansamantala. Kakaiba ang ngisi ni Feng Jixiao. Bakit, gusto mo pa bang makipag-ayos sa akin? Mataimtim na sinabi ni Feng Jixiao, Diyos ng Espada, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, bawat tribo na kinuha ko ang mga patay na tao, iniwan ko ang mga eyeliner. Oras na para kunin ang mga pasanin na iyon, ngayon. Ang mga babae mo ay nasa ilalim ko na ng kontrol. Nang bumaba ka kasama ko, nahuli sila ng multo at hayop na hukbo na pinadala ko. Kung ayaw mong magkaroon sila ng gulo, mas mabuting magsimula na ngayon. Masunurin gawin ang sinasabi ko. Hindi nagulat si Ye Fan, at sinabing, alam ko. Ikaw, imposibleng manatili ka sa ilalim ng mga prinsipyo para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sabihin mo na. Huli na ang lahat, tumawa si Feng Jixiao. Talaga. Pero ang tanong, nandito ka, may iba ka bang katulong na makakaharap sa mga babae ko? Hindi sila madaling guluhin, mga ordinaryong multo at hayop, natatakot ako na wala silang silbi. Tapat ako kay Lam. Pagkatapos ng mga matatanda, ginamit ako ni Lord Lam bilang template, kinopya ako, at lumikha ng ilang kawili-wiling mandirigma. Alam mo, anong mga materyales ang ginamit ng matandang Diyos para gawing mandirigma ang replika ko? Nakangiting tanong ni Feng Jixiao. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ano? Sa huling sibilisasyon, ang pamilyang Shenlang ang pinakamalaking banta sa mga lumang Diyos, kaya't nagmungkahi ang mga lumang Diyos ng plano sa pagpuksa ng dragon. At ginugol ang pinakamalaking mapagkukunan sa pananalapi at material, bumuo ng isang espesyal na halwang metal na idinisenyo upang pigilan si Shenlang. Bilang karagdagan sa pagiging mabagal sa pagpino, ang halwang ito ay halos walang mga depekto. Kahit na ang katawan ng isang asul na dragon ay kayang makipaglaban ng direkta. Ito ay tinatawag na Dragon Slaying Alloy. Kabanata 3774 na Dragon Fury. Pagpatay ng dragon. Bahagyang tumawa si Ye Fan, nakita mo na ang Asher Dragon Mia na iyon, na 5 kalamidad lang. Sa tingin mo, anong metal ang maaasahan mo para lumaban sa Dragon Clan? Posible ba? Alloy, syempre imposibleng patayin ang lahat ng Shenlang Clan, ngunit hanggat ang Shenlang Clan ay maalis sa isang maliit na bilang, ang lahi na ito ay natural na bababa.
Napabuntong hininga si Ye Fan, dahil mula sa angkan ng Shenlang, at umaasa sa dugong Shenlang para magtrabaho ng gusto para sa habang buhay na kaluwalhatian, tumalikod ka na ngayon at gusto mong patayin ang dragon. Haha. Tawa ng tawa si Feng Jishao, ngunit huwag kalimutan, ang nagtulak sa akin pababa mula sa Juyuan ay ang pamilyang Shenlang din. Huwag kalimutan, ang aming pamilyang Shenlang ay may pagpatay. Dragon Technique, at higit pa, ang Shenlang clan ay nagtataguyod ng katangi-tangi. Pinapatay ang lahat ng iba pang powerhouse at duminahin ang mundo, hindi ba iyon ang code of conduct ng Shenlang clan ko? Si Ye Fan ay hindi nag-abalang makipagtalo sa kanya, naglabas ng espada, ang backhand ay sisira sa mga kagamitan sa pagbabarena. Sword God, sa tingin mo ba't tinatakot kita? Sinabi ni Feng Jishao, ang iyong mga babae ay nasa aking mga kamay. Bakit hindi ko nakita? Tanong pabalik ni Ye Fan. Tumawa si Feng Jishao, hindi ko lang dinala dito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukang bumalik sa tribong Hansang. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang lugar na iyon ay selyado na ngayon ng isang espesyal na dark matter barrier, at gusto mong direktang mag-teleport. Imposibleng bumalik. Nagkibit-balikat si Ye Fan, so, hindi mo alam kung natalo ng avatar mo ang mga babae ko. Huwag mo nang isipin, walang suspense sa laban na ito. Buong pagmamalaking sinabi ni Feng Jishao, bagaman ang aking replica warrior ay walang ganap na kapangyarihan ng aking orihinal na Diyos, ngunit sa sinaunang teknolohiya ng matandang Diyos, ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang iyong mga babae at ang basurang asul na dragon. Talagang nag-imbestiga ka ng mabuti. Kumunot ang noo ni Ye Fan. Ngumiti ng masama si Feng Jishao, Sword God, kung gusto mong makita muli ang iyong mga babae, inumin mo ito. Sa sinabi nito, naglabas si Feng Jishao ng isang itim na tasa ng bato, na naglalaman ng dugo ng Escarlata na kordero. Boom! Ang tianju ni Feng Jishao ay bumagsak sa lugar ni Xiao Ziner. Lokasyon. Malakas na sigaw ng mga babae, heartbeat in their throat. Isang malapit na tawag. Agad na ipinadala ni Ling Yue ang 8 mahusay na forma sayon upang makabawi si Xiao Ziner hanggat maaari. Kasabay nito, isang napakarilag na cube ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Xiao Ziner. Pagbabago ng particle. Si Ayer ay galit na hinimok ang particle cube na ibahin ang bahagi ng lakas ng hangin mula sa dragon crossbow noong araw na iyon tungo sa apoy ng mga particle. Bilang resulta, ang bahagi ng dragon crossbow, na nagdulot ng malaking pinsala kay Xiao Ziner, ay naging pagkain ni Xiao Ziner. Si Xiao Ziner ay agad na naligo sa apoy, at ang kanyang buong espiritu ay bumangon. Ayer, magandang trabaho. Napabuntong hininga si Feng Qinglan sa paghanga. Lihim ding nakahinga ng maluwag si Ayer. Nagmamadali din siya, at ang una niyang reaksyon ay ang gumawa ng ganoong paghatol. Mukhang epektibo pa rin ang pag-urong ng matagal, pilit na ngumiti si Ayer. Sa katunayan, ito rin ay dahil ang mga particle ng hangin ay madaling nababago sa mga particle ng apoy. Ngunit ang panganib ay hindi pa ganap na naaalis, si Feng Jishao ay tila walang pagnanais na sirain ang mga ito ng isa-isa, at isang hindi pa nagagawang presyon ang lumabas sa kanyang katawan. Sa ilalim ng Black-Gray Barrier, isang malaking vortex thundercloud ang biglang bumungad. Tanging ang tunog ng kalabog na kulog ang narinig, at si Feng Jishao ay umaalingaw-ngaw ng kulog at kidlat. Hindi. Thunder Dragon Festival ito. Gusto niyang ganap na sirain ang lugar na ito. Sigaw ni Feng Qinglan. Huwag hayaang masyadong mag-isip ang mga babae, 12 ng kulog na dragon ang naging kulog na dragon, umaatungal patungo sa buong tribo ng Hansang, nagngangalit at nagwawalis. Mayroon ng ilang malalaking ghost beast na umaatake, ngunit sa pagkakataong ito ay isang nakamamatay na kulog na dragon na tumatakbo, at ang larangan ng digmaan ay naging mapanganib. Si Xiao Jin, nakagagaling lang ng kaunti, ay tinamaan ng Thunder Dragon at kinilig. Si Ling Yue, Du Yuner, at iba pa, ay halos hindi nakaiwas, ngunit mabilis na nasugatan ng Thunder Dragon. Nagmamadaling ipinatawag ni Xiao Ziner ang Emperor Sui Temple pabalik, at pinrotektahan sina Ling Yue at Shilanyu at iba pang mga kapatid na babae na may mahinang paglilinang at mas mahinang katawan. Ang aking Sui Emperor Temple ay maaaring tumagal ng ilang sandali, ngunit kailangan kong makahanap ng isang paraan upang patayin siya sa lalong madaling panahon. Si Xiao Ziner ay umasa kay Hong Howing upang patuloy na umiwas, naghahanap ng mga pagkakataon. Susunugan ko ulit ito ng apoy ng Phoenix mamaya. This time siguradong matutunaw ko na. Ziner, huwag kang impulsive, ang problema ngayon hindi natin ma-confine. Kung hindi natin kayang patayin yan kapag malapit na tayo, mas delikado ka. Katatapos lang magsalita ni Xiao Waiso nang sumugod sa kanya ang isang malaking ghost beast. Gumamit si Xiao Waiso ng mahabang letigo ng apoy ng Phoenix para putulin ang ghost beast, ngunit huli na para iwasan ang Thunder Dragon na lumitaw sa likuran niya. Umuungol. Ang Divine Thunder ay parang isang nagniningas na baliw na kutsilyo, direktang hinaipan ng isa sa mga braso ni Xiao Waiso upang magkawatak-watik. Kung hindi na panatili ni Xiao Waiso ang gininto ang estado ng Phoenix, ito ay sapat na upang siya ay sumuko sa kamatayan. Suso. Nakita ni Feng Qinglan na ang kanyang kapatid na babae ay nasa panganib, ang kanyang utak ay na-stimulate ng gusto, at ang kanyang anit ay manhid. Sa pag-iisip na sa sandaling iyon, maaaring mawala sa kanya ang kanyang pinakamatalik na kapatid, naramdaman ni Feng Qinglan na sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang galit ay mahirap pigilan. Ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang hindi pa nagagawang advanced na estado sa isang iglap.
Bago mag-isip tungkol dito, ang kanyang katawan ay tumugon ng maaga. Nakita ko ang mga enerhiya ng iba't ibang bloodline ng dragon na Feng, Wu, Ice, at Thunder na kumikislap at nagsasama sa Feng Qinglan. Isang kaluluwa ng gintong dragon ang pumailan lang sa hangin at lumusot sa katawan ni Feng Qinglan. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Feng Qinglan ay nasunog ng asul-gintong apoy, at ang presyon ay tumaas ng ilang beses ng higit pa kaysa dati. Dragon Yutian. Hindi akalain ni Xiao Ziner at ng iba pa na kakayanin ni Feng Qinglan ang hakbang na ito sa kritikal na yugtong ito. Sa katunayan, matagal nang nagsasanay si Feng Qinglan sa Longxi, at mayroon na siyang pundasyon upang maunawaan ang trick na ito, ngunit kulang siya ng pagkakataong itulak ang pinto. Sa oras na ito, nadagdagan ni Feng Qinglan ang kanyang lakas sa maikling panahon, at agad na binigyan ng kumpiyansa ang iba pang mga babae na lumaban para sa unang labanan. Agad na gumawa si Feng Qinglan ng ilang lumilipad na tawiran ng dragon, puwersahang tumalon gamit ang kidlat, at papalapit kay Feng Jishao. Sa pagkuha ng pagkakataon, agad na pinakawalan ni Feng Qinglan si Long Xiao Jiushan mula sa likuran. Hindi makaiwas si Feng Jishao sa pagkakataong ito. Bagamat nakayanin ng kanyang katawan ang sub-power na ito, binaril pa rin siya. Natural na hindi ito pakakawalan ni Xiao Ziner, nabakant na niya ang kalangitan, itinaas ang pulang lotus at Sui Huangyan sa pinakamataas na temperatura. 9 na araw ng sayaw ng Phoenix, 3 araw ng apoy sa kalangitan. Pinatindi ni Feng Yan ang konsentrasyon ng 3 beses na sunod-sunod, naging 3 haligi ng apoy na may mataas na temperatura, at sumabog sa kalangitan sa posisyon ni Feng Jishao. Dahil sa walang katapusan na relasyon, si Xiao Ziner ay maaaring magpatuloy sa pagtaas ng temperatura hanggang sa matuno si Feng Jishao. Ngunit si Feng Jishao ay malinaw na hindi magiging masunurin, tumayo mula sa apoy, at sinubukang tumakas muli. Huwag hayaan itong umalis sa apoy. Parehong alam ni na Xiao Ziner at Feng Qinglan na hindi nila palalampasan ang pagkakataong ito, at ang dalawang babae ay lumipad upang mapanatili si Feng Jishao ng puwersahang. Ngunit sa sandaling ito, isang buntot ng dragon ang tumangay kay Feng Jishao mula sa likuran. Xiao Jin. Xiao. Si Jin, nakagagaling lang ng kaunti, ay nagtiis sa sakit ng kanyang mga sugat at sumunog sa apoy, na samalo kay Feng Jishao. Hostess. Paso. Paso. Kahit na si Xiao Jin ay isang Qinglong, hindi siya isang Vermilion Bird kung tutusin, at limitado ang kanyang panlaban sa apoy. Sa sandaling ito, siya ay mas nasugatan at medyo mahina. Ngunit si Xiao Jin ay halatang lumayo sa kanyang paraan, at mas gugustuhin niyang magdusa sa kanyang sarili kaysa makipaglaban kay Feng Jishao. Nirvana. Si Du Yuner, na lumabas sa templo ni Emperor Sui, ay nagmamadaling bumaril sa oras na ito, upang makabawi si Xiao Jin sa tulong ng mga apoy. Si Feng Jishao ay halatang mas malakas kaysa sa iba, at kailangan niyang hatiin ang Dragon Tail ni Xiao Jin. Bakit hindi ito natutunaw? Ako. Hindi na ako makahawak. Ang maliit na kaliskis ng gintong dragon ay umaagos ng dugo, ngumingiti sa sakit. Si Xiao Ziner ay labis ding nababalisa, naiipon ko na ang apoy ng Sui Huang Temple sa loob ng mahabang panahon, at ngayon ay mas magtatagal bago maabot ang mataas na temperatura na iyon. Sa oras na iyon, si Feng Qinglan ay bumaba mula sa langit, at pagkatapos ng isang ulap ng kalangitan ay pumutok, ito ay mahigpit na idiniin sa ibabaw ng ulo ni Feng Jishao. Hindi sapat ang isang grupo, sinundan ng pangalawa at pangatlong grupo. Kapag si Feng Qinglan ay nasa estado ng Yutian Shenlong, kung mayroong banal na tulong, ang langit ay madaling mahuhulog na parang kanyan. Walang limitasyon. Naunawaan ni Xiao Ziner, at pinataas din ang mataas na temperatura ng apoy ng dragon sa kalangitan. Sa ilang sandali, sina Feng Yan at Long Yan ay nagsanib, na naging dahilan upang mahulog si Feng Jishao sa pagan ng purgatorio. Nang makita ang pagtaas ng temperatura, ang mga batang babae ay nakakita ng isang kislap ng pag-asa. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pag-asa ay nawasak. Hindi pa rin natutunaw si Feng Jishao, ngunit hindi na ito napigilan ni Xiao Jin Xian at sapilitang pinapilipit. Sumigaw si Xiao Jin, at isang piraso ng kaliskis ng dragon ang lumipad palabas. Nang makitang malapit nang umalis si Feng Jishao, ang lahat ng nakaraang tagumpay ay inabandona. Gatlang M. Galit na umungal si Feng Qinglan, isang magandang mukha, na nagpapakita ng mabangis na mamamatay tao na aura, tulad ng isang babaeng Diyos ng digmaan na paparating. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga balikat ni Feng Jishao, at ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas, na ginagawang sapat ang kanyang lakas upang itulak si Feng Jishao sa lupa. Anong nangyayari? Nagulat si Xiao Ziner at ang iba pa nang malaman na tumataas pa rin ang pressure ni Feng Qinglan. Abanata 3775 hindi mo naisip ito. Malinaw na hindi ito epekto ni Yutian Shenlong, ngunit pinagkadalubhasaan ni Feng Qinglan ang isa pang diskarte sa pagpapalakas. Hindi lang iyon, habang tumataas ang pressure ni Feng Qinglan, tumaas ng husto ang temperatura ni Long Yan. Sinamantala ni Xiao Ziner ang pagkakataong gamitin ang walang katapusang pagtaas, tulad ng isang exponential na pagsabog, upang itulak ang temperatura sa isang hindi pa nagagawang peak. Pumunta ka sa impyerno. Sinamahan ng matinding dagandong mula kay Feng Qinglan, ang metal na Feng Jishao ay natunaw sa isang tumpok ng metal na likido sa apoy. Sa loob ng metal shell, ang isang bakas ng dugo at tubig ay agad ding sumangga sa ganitong mataas na temperatura. Tagumpay. Ang
Tuwang-tuwa ang mga babae na akala nila ay ibibigay nila ang lahat ng kanilang mga tagumpay, ngunit bumalik si Feng Qinglan na may ganting pag-atake ng Jedi. Hindi napigilan ni Feng Qinglan ang opens iba dahil hindi pa naaalis ang krisis sa pinangyarihan. Dragon City Scorched Earth. Sinuntok niya ang lupa gamit ang magkabilang kamao, at ang buong lugar kung saan matatagpuan ang tribong Hansang ay nagsimulang muling hubugin ang tanawin sa malaking sukat. Sunod-sunod na bamuka ang lupa, at hindi mabilang na mga dingding ng apoy ang bumulwak. Nasunog sa lupa ang mga ghost beast na iyon na umaatake pa. Sa pagtingin sa nagninangas na apoy ng dragon sa buong katawan, ang hangin ay tila hindi magagapi, at ang mga batang babae ay medyo nananaginip. Ano ang nangyayari, Qinglan, bakit ang lakas mo bigla? Kumunot ang noo ni Feng Qinglan at sinabing, mukhang. Ang aking galit ni Qinglong, ay hahayaan ang aking bloodline at cultivation na maging mas malakas dahil sa aking galit. Lahat ay lumakas. Minsan naisip niya na ang kanyang mahiwagang kasanayan ay para lamang mamaster ang Asher Dragon skill ng maaga. Ngunit habang bumuti ang kanyang pag-unawa sa bloodline ni Shenlong, lumalim din ang kanyang pagkaunawa sa galit ni Qinglong. Ang galit ni Qinglong ay hindi lamang ang pagmaster ng mga kasanayan ng maaga, ngunit ang gawin siyang higit na parang isang kumpletong pamilyang Shenlong. At ang pangunahing punto ng lahat ng ito ay ang salitang, galit. Ang dragon ay may baligtad na kaliskis, at kung hinawakan mo ito, mamamatay ka. Masayang ngumiti si Xiao Waiso, mukhang mahal mo ako ng sobra, kaya hinawakan mo ang reverse scale. Talaga o hindi, masusunog ako sa isang ahas, bakit hindi ako biglang lumakas? Tumingin si Xiao Jin sa kanyang nasuyong katawan at naghintay ng ilang sandali. Nang marinig ito ng mga babae, hindi nila napigil ang matawa. Masyadong malakas si Sister Qinglan, pinatay mo si Feng Jishao, naiinggit na sabi ni Wu Yekang. Ito ay isang replika lamang. Ito ay dapat na isang robot na ginawa ng isang tao batay sa Feng Jishao, kaya mayroon lamang itong bahagi ng kapangyarihan ni Feng Jishao, sabi ni Feng Qinglan. Lan, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Bagamat ang Feng Jishao na ito ay hindi kumpletong katawan, tiyak na hindi ito mahina, sabi ni Xiao Waiso. Ang iyong kamay. Tumingin si Feng Qinglan sa kanyang kapatid na may pag-aalala. Ayos lang, gagaling din ako. Nagre-remodel na ang braso ni Xiao Waiso, pero medyo mabagal dahil masyadong malakas ang damage ng Shenlei. Lahat, huwag mag-relax. Ang krisis. Hindi pa tapos. Maingat na tumingin si Ling Yue sa paligid, tingnan mo, umiiral pa rin ang harang na ito, at mukhang hindi ito ang dahilan ng machine monster. Sa sandaling ito, ang black-gray na hadlang ay naging start drip. Parang itim na patak ng ulan, sa simula, mabilis itong naging buhos ng ulan. Ang mga batang babae ay nagmamadaling gumamit ng iba't ibang paraan, na nag-aalala tungkol sa kung ano ang lason. Ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan na ang mga itim na likidong ito ay hindi lason, ngunit mga malapot na likido na mabilis na nagsimulang maipon sa lupa. Hindi. Ito ay para ilibing tayong lahat dito ng buhay. Sa pag-aakalang si Xiao Jin ay nakulong ngayon, nagbago ang mga mukha ng mga babae. Lumabas ka sa lupa. Huwag kang makaalis sa mga bagay na ito. Sigaw ni Feng Qinglan, sabay na nakaramdam ng lamig sa likod niya. Umiwas siya sa isang emergency, at nagkataon lang na may nakita siyang itim na matalim na talam mula sa kanyang likuran. Kung huli na, baka tinamaan ng gusto. Isa itong halimaw na binubuo ng itim na likido, at hindi makita ang ulo at paa. Sa isang masa ng kumikislap na itim na likido, naging hugis talam ito at inatake siya. Mabilis na lumiko si Feng Qinglan mula sa depensa patungo sa pag-atake, napatay si Thunder Dragon Juying sa likod ng itim na likidong halimaw, at ang backhand ay isang kamao ng dragon. Gumawa si Kang Yan ng isang marahas na pagsabog, at ang katawan ng itim na likidong halimaw ay mabilis na sumangga sa isang malaking butas. Ngunit habang ang itim na likido ay mabilis na naayos, ang halimaw ay hindi naapektuhan, at patuloy na hinahabol ang simoy ng hangin. Hindi lamang iyon, ang mga kababaihan ay halos nahawahan ng itim na likido, at ang kanilang mga paggalaw ay naging mabagal, at hindi sila ng ahas na kumilos ng malaya. Sa pagtingin sa buong itim na hadlang, ito ay patuloy na lumiliit, na nag-iipon ng itim na likido sa lupa. Sa ilang minuto, ang lugar na ito ay mapupuno ng itim na likido, at lahat sila ay lubusang lulubog, walang paraan upang maiwasan ito. Sa loob ng ilang sandali, nawala ang kagalakan ng pagkatalo sa isang malakas na kaaway. Ang mga babae ay nag-aatubili na napagtanto na ang halimaw na nakakulong sa kanila dito ay isang hindi malulutas na problema. Sa isang lihim na base sa ilalim ng lupa. Tumingin si Yefan sa umuuga na kopo ng dugo ng kordero, tumahimik sandali, at nagsabi, sabi mo iba ka sa mga patay na tao, hindi ka kontrolado ng kordero. Tumango si Feng Jishao. Dahil hindi ka mamanipula kung inumin mo ito, hindi ba mas magiging saysay kung inumin ko ito? Nakangiting sabi ni Yefan, oh, hindi ka na Feng Jishao, kundi puppet, ng matandang Diyos na kordero. Namula ang mukha ni Feng Jishao, hindi ako puppet. May sarili akong ideya. Ganun ba? Naisip mo na ba na ang Samira sa huling sibilisasyon ay ang nakaraang henerasyon, o maging ang Dragon Emperor ng nakaraang henerasyon, ngunit ang matandang Diyos ay gustong maging kaaway ng pamilya Shenlong? Bakit ganito? Kung gusto ng matandang Diyos ang buhay na kapaligiran ng mundo, dapat ay maghanap ng mga paraan upang patuloy na umiral ang mundo, hindi sirain ito.
Kung tutuusin, kapag ang limang tay ay nahulog sa kadiliman at pumasok sa huling sandali, muli na namang sisirain ng Dragon Emperor ang mundo. Kahit na muling sakupin ng mga lumang Diyos ang sakuna sa katapusan ng mundo, pagkatapos ng paglikha ng dragon, magagawa ba nilang mamuhay ng maayos? Nga pala, kung mawawasak ang mundo, mabubuhay ka pa ba si Feng Jishao? Mayroon kang kaunting kakayahan na mag-isip ng nakapag-iisa, kaya hindi mo dapat tulungan ang mga lumang Diyos, tama ba? Ang Feng Jishao na kilala ko, bagamat mayabang, ay may ilang utak, kaya't hindi siya ang pinapanatiling buhay ang berdeng burol ng hindi nag-aalala tungkol sa pagsunog ng kahoy. Hindi ko maintindihan ang katotohanan. Si Feng Jishao ay patuloy na umiling-iling, tinakto niya ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at ulong, hindi. Hindi ako kontrolado. Gusto ko lang maghiganti. Kinumpirma ni Ye Fan ang kanyang hula. Huwag mag-atubiling, ay ugoy ang isang espada patungo sa likuran. Boom! Gitling! Ang makinang tumatagos sa lupa ay pinutol at nabasag ng layunin ng espada, at diretso itong bumagsak. Nang inag ang buong katawan ni Feng Jishao, at pagkatapos ay naging malungkot muli ang kanyang ekspresyon. Sure enough, hindi ka lang naniniwala sa kasamaan. Kung ganoon nga, pwede mo nalang ipapaalam sa iyo ang mga babae mo habang buhay. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, umaasa lang sa isang replika ng Feng Jishao, masyado kang minamaliit. Kordero. Si Feng Jishao sa kanyang harapan ay namanipula na ni Lam. Kung siya ay nagboluntaryo o nahuli ay walang kaugnayan. Minsang pumayag si Ye Fan kay Lu, at pagkatapos ay hayaang mabuhay si Feng Jishao. Ngayong nasa kamay na siya ng matandang Diyos, hindi na niya kailangang maging maawain. Ngayong nasa huling sandali na ang ikalimang asawa, hindi na siya magsasapanganib pa para sa kapakanan ni Feng Jishao. Naiintindihan. Tumawa si Feng Jishao, Sword God, hindi mo naisip, paano napunta si Lord Lam sa sahig na ito? Kabanata 3776 na ano ang iniisip mo? Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, mayroon siyang pagdududa, kung bakit diretsyong pumunta ang matandang Diyos sa itaas na palapag at natagpuan si Feng Jishao. Hindi dapat nahulog si Ming Quan, kung hindi magkakaroon ng ganoong kaliit na bilang ng mga multo at hayop. Sa madaling salita, may mataas na posibilidad na mayroong ilang paraan upang ipuslit ang isang maliit na bilang ng mga lumang Diyos. Kung gusto mong sakupin ang iyong kahinaan, syempre hindi ka makakagawa ng isang galaw lang. Kahit na kayang harapin ng iyong mga babae ang mga test item na pumapatay ng dragon, hindi ka makakatakas sa kontrol ng master, sabi ni Feng Jishao. Hindi nagbago ang mukha ni Ye Fan, tapos ka na ba? Bakit, nagsisisi ka na ba ngayon? Ngumisi si Feng Jishao. Maaari kang mamatay pagkatapos magsalita. Si Ye Fan, isang sword dragon, ay nagpakita sa harap ni Feng Jishao. Ang isang espada ay gumuhit ng marahas na umuugong na mga alon, at ang layunin ng espada ay lumabas ng galit na nakabasag ng oras at espasyo. Dimensional na pagkakatapon. Isinasama ang kapangyarihan ng oras, ginagawa nitong hindi maiiwasan ang target. 8 kalamidad ng mga asol na dragon, ang kaluluwa ng dragon ay walang kamatayan, ngunit sa harap ng kanyang uswang, ang lahat ng orihinal na panuntunan ay walang silbi. Hindi malay ni Feng Jishao na gustong gamitin si Long Yin para makatakas, ngunit nabalisa siya sa layunin ng espada ni Ye Fan, wala siyang magagawa. Dinurog ng Sword Intent ang buong underground base sa isang slam, at ang katawan at primordial spirit ni Feng Jishao ay ganap na nullipole sa umaatungal na Sword Intent vortex. Nang makita ang unit na kaluluwa ng dragon, alam ni Ye Fan na kung ito ay Feng Jishao o Lam, ang taong ito ay tunay na namatay. Noong unang panahon, ang immortalidad, na hindi matamo sa kanyang palagay, ngayon ay tila, wala nang hihigit pa doon. Ang pagkawala ni Feng Jishao ay nagparamdam din kay Ye Fan na ang digmaan sa mundo ay natapos na. Ang susunod na haharapin ay ang underworld, at maging ang banta ng lumang sibilisasyon. Mukhang naabot na nila ang kanilang limitasyon. Bumulong si Ye Fan, pinalitan ng isang clone, at nawala sa base sa isang iglap. Sa ilalim ng madilim na kurtina, puno na ito ng itim na likido. Pinatago na ni Xiao Ziner ang lahat ng mga babae sa Suiwang Temple. Siya at si Feng Qinglan ay umasa kina Kang Yan at Feng Yan na puwersahang labanan ang mga itim na likidong ito, na halos hindi makagalaw. Ngunit ang pag-atake ng itim na likidong halimaw ay nagpadama sa kanila ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng lakas. Xiao Divine Thunder. Ipinatawag ni Feng Qinglan ang Dao Dao Divine Thunder at nahulog sa halimaw, ngunit walang epekto. Direkta at agad na gumalaw ang halimaw sa kanyang harapan sa pamamagitan ng likido, naglalabas ng libu-libong likidong galami, na humaharang sa lahat ng kanyang dinadaanan. Magagawa lamang ni Feng Qinglan na sumuntok at tumama sa itim na likido, ngunit ang itim na likido ay naging lubhang matigas matapos marahas na tamaan. Isang malaking puwersa ng reaksyon ang naging sanhi ng direktang pagbagsak ni Feng Qinglan. Sa ibaba, mayroong hindi mabilang na itim na likido bilang mga spike, upang tumusok kay Feng Qinglan. Matalim ang mga mata ni Xiao Ziner, at nagmamadali niyang inilipat ang Suiwang Temple upang harangan ang mga mapanganib na spike. Qinglan, pumasok ka rin sa Suiwang Temple. Ang cultivation base ng lalaking ito ay mas malakas kaysa sa Peking Feng Jishao na iyon.
Kung magtatago ako, ang Suiwang Temple ay sasakupin din ito, at pagkatapos ay hindi na mabubuhay ang lahat. Lumalaban. Hindi ako naniniwala na walang hanggan ang tibay nito. Si Xiao Ziner ay galit na pinakawalan si Feng Yan, nagpaplanong gamitin ang Feng Yan para punitin ang madilim na espasyong ito. Ziner, huwag kang pabigla-bigla. Huli na. Lalamunan ka muna nito. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga ngipin, hindi niya alam na may gap sa pagitan niya at ng halimaw na ito, ngunit ngayon, wala siyang ibang pagpipilian. Sa sandaling ito, isang black gold light blade ang pumutol sa madilim na espasyo ng may katumpakan at talas. Nang makita ang mapanirang sword intent na ito, nagulat ang dalawang babae na sina Feng at Xiao. Bumagsak si Ye Fan mula sa langit at umindayog ang isang baga ni Yan Mie, direktang pinalis ang itim na likidong halimaw na humahabol kay Feng Qinglan. Haring multo. Napansin ni Ye Fan na ang antas ng pamimilit na ito ay ang lakas na ng Ghost King sa Underworld. Pagkatapos maghanap kay Wu Shuang, natagpuan ni Ye Fan ang primordial spirit sa itim na likido. Para sa ibang tao, mahirap talagang hanapin ang tunay na pagkatao ng lalaking ito. Ngunit nang si Ye Fan ay nagbabalak na patayin ito ng buo, isang ulap ng itim na ambon ang sumabog mula sa manipis na hangin. Ang pamimilit na inilabas ng itim na fog na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa likidong Ghost King, at halatang nasa level ito ng isang Ghost Emperor. Nang hindi hinintay na maunawaan ni Ye Fan ang sitwasyon, tinakto ng madilim na fog ang primordial spirit at inalis ito. Sa isang iglap, ang itim na likido ay nawala ng kontrol, tulad ng isang multo, at pagkatapos ay nawala. Ang mga batang babae ay lumabas sa templo, at nang makita nila ang eksenang ito, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, sa wakas ay bumalik si Ye Fan. Medyo may pag-aalinlangan si Xiao Ziner, mabango Ye Fan, bakit ka bumalik nang sa tamang oras? Nag-iwan ka ba ng clone sa malapit? Pinandilatan siya ni Ye Fan, anong kalokohan? Miao, may malaking nangyari sa pagkakataong ito. Ziner, pinagkatiwalaan kita at ipinagkatiwala ang lahat sa iyo. Ganito ang ugali mo, pasensya na sa Emperador Feng Yan mo. Ako. Nagalit si Xiao Ziner, ngunit hindi niya mapabulaanan, kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang lakas, sa susunod ay tiyak na masusunog ko ang halimaw na iyon hanggang sa mamatay. Salamat kay Sister Qinglan sa pagkakataong ito, napakagwapo niya ngayon lang kaya natunaw niya ang isang robot na si Feng Jixiao. Kalsada ng Shilanyo. Nagkunwaring nagulat si Ye Fan, talaga. Mukhang hindi maliit ang ani. Mukhang naiintindihan ko ng kaunti, kung paano gamitin ang aking galit sa Qinglong. Bamantong hininga si Feng Qinglan, pakiramdam ko ay medyo huli na ako. Mabuti kung makakapaghintay hanggang sa bumalik si Brother Ye Fan, sabi ni Du Yuner. Sinabi ni Ayer na may malungkot na mukha, nakakalungkot na nabigo kaming protektahan ang tribong ito. Ang labanan ngayon ay napakatindi na kahit umalis dito ang mga patay, kahit magtago sa bodega ng alak, marami silang nasawi, at kakaunti ang natira. Maaari kong iligtas ang ilan sa kanila, sabi ni Ye Fan, nahanap ko ang iba pa nilang angkan, sumama ka sa akin. Kaagad, dinala ni Ye Fan ang mga babae sa base. Nang makita ang eksena sa kanilang harapan ay natigilan din ang mga babae. Matapos makinig sa mga pahayag ni Ye Fan, nakaramdam ako ng lamig sa aking gulugod. Maaaring marami pa ring ganoong base. Kung gayon, sisirain ba natin ang natitirang mga base ngayon? Kumunot ang noo ni Ye Fan at sinabing, wala akong pakialam sa lahat, kung mahanap ng isa, magtatagal ito. At magkakaroon ng maraming panganib. Ngunit ngayong nandito na tayo, gusto kong gisingin ang mga taong ito. Nakontrol ang mga patay na ito dahil sa dugo ng kordero na iyon. Upang harapin ang kordero sa hinaharap, kailangan din nating maghanap ng paraan upang malutas ang mga ito. Ang problema sa dugo na ito. Tumayo si Shilanyo sa oras na ito, marahil ay maaari ko itong subukan. Maaari kong gamitin ang Yin Transforming Gu upang matuno ang impluensya ng Yin Qi, at ang dugo ay maaari ring maghalo ng isang uri ng Gu sa parehong paraan. Okay. Kung gayon ang bagay na ito ay naiwan sa iyo, Xiaoyo. Kailangan lang gamitin ni Ye Fan ang Moment Eternity para pansamantalang ihinto ang operasyon ng construction site na ito. Sa ilang araw, depende sa pagkakaiba ng oras ng pagbuo, kaya pa rin nilang maghintay. Pagkatapos ng isang mahusay na labanan, lahat ng kababaihan ay nakakuha ng isang bagay at nagsimulang mag-isip sa kanilang sarili at patuloy na magsanay. Tiningnan ni Ye Fan ang napakaraming patay na tao at hindi mabilang na hindi pamilyar na mga teknolohiya, ngunit ang kanyang mga mata ay komplikado at nahulog siya sa pagmumuni-muni. Ano ang iniisip mo? Nang makita ang mabigat na ekspresyon ng lalaki, lumapit si Ayer at nagtanong. Kabanata 3777 talaga bang makatwiran? Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, iniisip ko, ang mga nilalang na iyon sa Underworld, ang mga lumang Diyos, talagang nagmamalasakit sila sa maliwanag na mundo sa Underworld. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Ayer. Lagi kong iniisip na ang dahilan kung bakit ang hukbo ng mga Ghost Emperor sa Underworld ay magiging mga kaaway sa mundo ay dahil sa pakiramdam nila ay hindi patas. Nais din nilang makapasok sa maliwanag na mundo, kung saan maaari silang magkaroon ng halimuyak ng lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak at halaman, hindi ang walang hanggang kadiliman. Kaya, kung maiintindihan ko ang misteryo ng pagbubukas ng langit, baka maliligaw sa liwanag ang buong 5 days. Sa oras na iyon, lahat ay maaaring magkaroon ng parehong kapaligiran, at lahat ng nabubuhay na nilalang ay maaaring magkaroon ng parehong kapaligiran.
Tangkilikin ang pinakapangunahing pagkakapantay-pantay. Ngunit ngayon, tinitingnan kung ano ang ginawa ng mga lumang Diyos, at iniisip ang tungkol sa kanilang kasaysayan, bigla kong naramdaman na marami sa atin ang nagkamali. Kung ang mga lumang Diyos ay nagnanais ng liwanag, kung gayon bakit sila kasama ni Shenlong? Bilang isang kaaway, hindi ba dapat ang kanilang kalaban ay ang Demon Dragon King na sumire sa kanilang sibilisasyon? Kung tutuusin, nilikha ng Dragon King ang mundo, ngunit sisirain ng Demon Dragon King ang lahat. Naisip ito ni Ayer at sinabing, kahit na ang matandang Diyos ay kinasusuklaman mo ang Demon Dragon Emperor, at hindi ka mangangahas na maging kaaway nito, tama ba? Umiling si Yefan at sinabing, kung ganoon ang kaso, dapat ding makipagtulungan sa atin ang mga lumang Diyos at humanap ng paraan para maantala ang pagkawasak ng mundong ito, sa halip na direktang sunugin ang Jade at bato. Kung ito ay mawawasak, ang Demon Dragon Emperor ay magsisimulang sirain ang mundo, at ang matandang Diyos ay magkakaroon din ng panganib na masira. Magkakaroon ba ng tiwala ang matandang Diyos na makatakas? Mundo. Napapikit si Yefan, ang bagay na ito, nagtataka din ako. Kung talagang may kakayahan silang maiwasan ang pagkalipol, paano magiging kalaban nila ang mga Divine Beast at tunay na Diyos sa Mingkwan? At hindi ako naniniwala na hindi kayang sirain sila ng kapangyarihan ng Demon Dragon Emperor. Maliban kung ano? Tanong ni El. Maliban na lang kung ang matandang Diyos ay may foreign aid, mataimtim na sabi ni Yefan. Natigilan si Ayer, sino pa ba ang makakatulong? Kahit meron, bakit? Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at tumingin sa madilim na kalangitan. Ayer, sa tingin mo ba, medyo espesyal ang 5 sibilisasyon natin? Kumurap si Ayer at ngumiti, hindi ko alam kung ano ang iba pang mga sibilisasyon, ngunit dahil ito ay isang tansong sibilisasyon, ito ba ang pinakakaraniwan? Kung karaniwan, paano magkakaroon ng Demon Dragon Emperor na gumagawa sa templo at walang hanggang takot? Kung ito ay normal, paano magkakaroon ng Dragon Creation na sumasabay sa Demon Dragon Emperor? Pwede ba? Sabi, lahat ba ng Bronze Civilization ay paulit-ulit? Lahat ba ay nilikha ng mga dragon at sinisira ng mga Dragon Emperors? Ang isang tagapag-alaga ng mga tansong sibilisasyon ay maaaring gumawa ng napakaraming gintong sibilisasyon, ang tinatawag na mga templo ay hindi nang ahas na masaktan, ito ay talagang totoo. Ito ba ay makatwiran? Natigilan din si Ayer sa sunod-sunod na tanong ni Yefan. Ako, hindi ko rin alam, pero parang milagrong sasabihin mo yan. At sa huling pagkakataon, hindi mo ba nakilala ang powerhouse ng gintong sibilisasyon? Kung ang gininto ang sibilisasyon ay napakalakas, paano ka magkakaroon ng kapangyarihan upang labanan sila? Bukod sa, ang gininto ang sibilisasyon, ang pinakamataas na limitasyon ay ang kapangyarihan ng emperador, iyon ay, ang lahi ng dragon, tama ba? Kung hindi, ang kawalang hanggan ay hindi nahuhumaling sa mga species ng emperador. Bamulong si Ayer sa pag-iisip tungkol dito, tila ang gininto ang sibilisasyon ay walang espesyal. Tumango si Yefan, oo, kaya pakiramdam ko maraming bagay ang maaaring hindi tulad ng iniisip natin. Ang ikalimang asawa natin, marami sigurong tinatagong sekreto na hindi pa natin alam. Kabilang ang tunay na intensyon ng matandang Diyos, ang kasaysayan ng pagbubukas ng langit noon, ay hindi madaling hatulan. Napakamot ng buhok si Ayer sa inis, talaga. Bakit ang komplikado? Hey! Ngumisi si Yefan, iyan ang dahilan kung bakit ito kawili-wili, ang pinakakapanapik na laro ng buhay ay ikaw. Hindi ko alam kung saan ang susunod na hakbang. Binigyan siya ni Ayer ng masamang tingin at ngumiti, ito pa rin ang Lucifer na kilala ko, anumang problema sa iyong mga mata ay tila isang laro lamang. Anong sabi mo? Ano, sobrang saya. Lumipad si Shilanyo at niyakap ang leeg ni Yefan. Xiaoyu, tinitingnan ang iyong ekspresyon, nakahanap ka ba ng solusyon? Humajijek si Shilanyo, naglabas ng isang bote, at inindayog ang plasma sa loob. Sa simula, wala akong magawa. Kung tutusin, ito ang bagay ng mga lumang Diyos, ngunit hindi ko matiis ang abnormal na katalinuhan ng santo na ito. Direkta kong ginamit ang plasma na ito upang linangin ang bagong gu, at batay sa pagbabago ng yin gu, ito ay pinalakas. Ito ay isang sariwang dugo na gu, hanggat ito ay pumapasok sa katawan ng mga patay na tao, ito ay mabilis na dumami at sumisipsip ng plasma ng dugo. Dahil ang mga patay na tao mismo ay walang dugo, wala itong epekto sa mga patay, at maaari pang gamitin bilang sila. Ang bakuna ay may protection na epekto. Ngumiti si Yefan at tinapik ang ulo ng batang babae, talagang nagiging mas may kakayahan ito, kaya bilasan mo at gamitin ang banal na gu para pakawalin ang kontrol ng mga patay na ito. Agad na sumunod si Shilanyo, gamit ang banal pagkatapos nilinang ni Gu ang isang batch ng bagong binuo na gas para sa galit na acceleration, sila ay itinanim sa gitna ng mga patay na tao sa base ng isa-isa. Wala pang isang oras, 10,000 patay ang nagising mula sa kontrol ng dugo ni Nalem. Bagamat hindi kilala ng karamihan sa mga namatay si Yefan, mabilis itong ipinaliwanag ni Shili at iba pang mga patay mula sa tribong Hansang sa lahat. Sa wakas ay nailigtas ang mga patay, at ang base ay napunit sa galit. Ngunit naisip ito ni Yefan, at inalis pa rin ang ilan sa mga teknolohikal na kagamitan ng lumang sibilisasyon ng Diyos. Ang pagbibigay ng mga bagay na ito kay Chu Yunyao ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang mahiwagang epekto. Brother Yefan, salamat sa iyo, naligtas kami, hindi ko talaga alam kung paano babayaran, nahihiyang sabi ni Shili.
Si Ye Fan ay orihinal na nagplano na umalis ng mabilis at bumaba sa Mingquan upang tingnan. Ngunit nang ipaalala sa kanya ni Shi Li, may naisip siya. Oh, bigyan mo ako ng pabor, sabi ni Ye Fan. Anong pinagkakaabalahan mo? Sabihin mo lang. Sabi ni Shi Li. Hindi masyadong problema, pumunta ka sa isang lugar kasama ko at makikita ko kung ano ang mangyayari. Ang sinabi ni Ye Fan ay ang sarili niyang Yantian Ring. Inakala ni Shi Li at ng isang grupo ng mga tao na ito ay isang mapanganib na lugar at nagmamadaling pumunta doon. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, at hinayaan lamang ang magkapatid na Shi Li at Shi Chu na pumasok sa ring ng magkasama. Pagdating nila sa mundo sa loob ng ring, natigilan ang dalawang patay na magkapatid. Ngunit tila sobrang nakakasilaw ang liwanag, at pareho silang nakapikit at nahihirapang buksan ang mga ito. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Ye Fan. Napaka-uncomfortable ng lugar na ito. Ito kaya ang ganitong klase ng ghost place sa mundo. Ako, pakiramdam ko ay malapit nang masunog ang aking mga laman loob, mas hindi komportable kaysa sasaksak ako. Nakita ni Ye Fan na ang balat ng magkapatid ay natutuyo at mabilis na nagbibitak. Alamin kung ano ang sinasabi nila ay totoo. Sa pagmamadali, inilabas ni Ye Fan ang dalawang patay. Sa sandaling bumalik sila sa Hanquan, mabilis na nakabawi ang magkapatid at nakahinga ng maluwag. Salamat sa iyong pagsusumikap. Ang mga mata ni Ye Fan ay komplikado, ngunit nakaramdam siya ng kaunting kaliwanagan sa kanyang puso. Pagkatapos ng pagsubok na ito, maaari niyang hatulan na ang buhay sa underworld ay maaaring hindi gusto ang mundo. Sa madaling salita, maaaring hindi nanabik ang matandang Diyos sa mundo. Sa makatuwid, napakaposible na ang Demon Dragon Emperor ay huminto sa pag-ikot ng Yin at Yang, hindi lamang hindi nakapinsala sa mga lumang Diyos ng underworld, ngunit sa halip ay nakatulong ng gusto sa mga lumang Diyos. Kabanata 3778 Bakit hindi ka nanunood? Sa ganitong paraan, mauunawaan kung bakit hindi nagdalawang isip ang matandang Diyos na sirain ang mundo. Siyempre, ang mga patay ay hindi mga hari ng multo, pati na ang mga emperador ng multo. Kahit na ang Ghost King at ang Ghost Emperor ay hindi naman iisang kampo. Pagkatapos ng lahat, ang underworld ay palaging pinangungunahan ng mga bayani dati, at kamakailan lamang ay nagsimula ito ng isang ganap na counterattack. Sa makatuwid, hindi pa rin alam kung ang mga pinuno ng underworld ay maaaring manirahan sa underworld. Ang tanging tanong ngayon ay kung saan nagkaroon ng tiwala ang mga lumang Diyos na makaligtas sa pagkawasak ng mundo. Nagpaalam sa mga patay ng Tribong Hansang, nagpatuloy si Ye Fan sa Mingquan kasama ang mga babae. Sa daan, kailangan din niyang simulan ang pag-iisip kung ang lahat ng limang tay ay mabubuksan sa mundo, hindi ba ito ay hindi makatwiran. Bagamat ang mga patay na ito ay lumitaw ng maglaon, sila rin ay buhay. Kung nawala si Juyuan, hindi ba't lahat ng patay ay mamamatay? Ang nagtatagba ng Hongmeng, na nagbukas ng langit sa simula, ay sadyang iniwan ang kalahati nito na hindi nabuksan, o siya ba ay talagang napagod? Lahat ng uri ng mga tanong ay nag-iwan kay Ye Fan na walang ideya, kaya maaari lamang siyang magpatuloy sa pag-iimbestiga. Kyushu, Cloud City. Sa laboratorio ng Cloud Group, dahan-daang tumatakbo ang isang malaking device. Si Chu Yunyao at Ji Wanqing ay nakatayo sa labas ng 12-12 ng mga protective layer na may seryosong ekspresyon. Spark Alpha Type Eternal Level Biological Battle Armor, Extreme High Temperature Test, 15 million K Activation. 16 million K Activation. Corrosion Resistance Test. Dark Matter Resistance Test. Sa walang putol na device na iyon, isang bagong set ng Starfire Armor ang sumasailalim sa matinding pagsubok. Pagkatapos ng pagsubok, huminto sa paggana ang device. Nagmamadaling hiniling ni Chu Yunyao kay Ling Yi na i-on ang device, tumingin ng malapitan, at agad na nagpakita ng panghihinayang. Hindi pa rin ito gumagana, nag-aatubili na nakita ni Chu Yunyao na ang sandata ng labanan ay puno ng mga butas. Sister Yunyao, ang dark matter test lang ang hindi pa nakakaabot sa standard. Sa katunayan, sa tingin ko malapit na ito sa tagumpay, pag-aaliw ni Ji Wanqing. Oo, Chairman, sa tingin ko ang set ng biological battle armor na ito ay sapat na para harapin ang labanan laban sa mga multo at hayop sa underworld sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Malamig nang umuso si Chu Yunyao, sa normal na mga pangyayari. Ano ang pagkakaiba nito sa basura? Ang walang hanggang bagay ay hindi para sa tinatawag na ordinaryong sitwasyon, ngunit para sa anumang sitwasyon. Ling Yi, ipadala sa akin ang mga detalyadong larawan ng particle ng lahat ng mga pagsubok pagkatapos pag-aralan ang mga ito. Wanqing, mangyaring tulungan akong pag-aralan muli ang madilim na bagay. Ang komposisyon, tiyak na may isang bagay na hindi ko napag-isipan. Sakto nang ipagpapatuloy ni Chu Yunyao ang paghahanda para sa susunod na round ng mga eksperimento, nakita niya ang isang figure na nagmamadaling tumakbo sa laboratorio. Jiang, matanda, bakit ka nagpunta dito? Si Ji Wanqing ay labis na naguguluhan. Nang hindi naghihintay kay Jiang. Para magsalita, nakita niya si Chu Yunyao na nakasimangot. Ano ang problema kay Su Qingzhou? Naka-half open ang bibig ni Jiang. Nanlaki ang mga mata, Mrs. Chu, paano mo nalaman na may nangyari kay Mrs. Su? Ikaw ay talagang matalino at napakatalino. Paulit-ulit talaga ang bait ng kontrabida sa iyo. Kumbinsido ako, huwag magsalita ng walang kaparirikan. Naiinip na sabi ni Chu Yunyao. Ngumiti si Jiang Sansham ng mapang-akit, at kinailangan niyang maglabas ng sulat.
Ito ang naiwan ni Mrs. sa opisina kaninang umaga. Parang nawala si Mrs. Su pagkatapos nun. Walang nakakaalam ngayon maliban sa amin ni Miss Gu Qing. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Kinuha ito ni Chu Yunyao. Nakita ko ang salitang, Chu, na nakasulat dito. Jiang. Ay matalino din, at agad na naisip na para kay Chu Yunyao ito. Pagkatapos kunin ni Chu Yunyao ang sulat, nag-isip siya sandali, pagkatapos ay itinapon ang letterhead sa experimental waste pile. Hoy! Mrs. Chu, huwag kang mawawala. Anyway, paghiwalayin mo at tingnan mo. May importanteng impormasyon na naiwan si Mrs. Su dito. Jiang. Nagmamadaling lumapit at maingat na iniligpit ang sulat. Ate Yunyao, bakit hindi mo ito pinapanood? Si Ji Wanqing ay balisa din. Hindi na kailangan, sabi ni Chu Yunyao, at umalis na sa laboratorio. Mrs. Chu, kung gayon. Nakikita ba ito ng kontrabida na iyon? Jiang. Ay balisa. Whatever. Pumasok na si Chu Yunyao sa teleportation formation at umalis bago siya matapos magsalita. Jiang. Tumingin sa letterhead sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng kakayahan, ngunit hindi siya naglakas loob na buksan ito. Oh, sabik na sabik kang patayin ako. Hindi na nakatiis si Ji Wanqing, umakyat siya para kunin ang sobra, at binuksan ang sulat. Pagbukas ng isang pirasong papel sa loob, natigilan sina Ji Wanqing at Jiang Ye. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay naunawaan kung bakit sinabi ni Chu Yunyao na hindi na kailangang tumingin sa blankong papel. Wala. Anong ibig sabihin nito? Jiang. Ay natigilan. Si Ate Yunyao ay nahulaan ito, kaya hindi niya ito binasa. At kung gusto ni Sister Su na ipaliwanag ang kanyang mga pangyayari, hindi na niya kailangang isulat ito ng malinaw, malalaman niya ito, kaya ito ay magiging isang blankong papel. Ang mga mata ni Ji Wanqing ay mataimtim, kung mas simple ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang magkapatid, mas magiging mahirap ito. Si Su Qingzhou ay, walang masasabi, mayroon lamang dalawang posibilidad, alinman, ito ay walang silbi na sabihin ito. O, walang paraan para sabihin ito. Sa bahay ni Yuncheng, natagpuan ni Chu Yunyao si Niewuyo na nagdadala sa kanyang apo. Nang makita si Chu Yunyao sa oras na ito, at biglang bumalik sa bahay, napansin din ni Niewuyo na hindi maganda ang sitwasyon. Si Qingzhou ba? Tanong ni Niewuyo sa mahinang boses, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabalisa. Tumango lang si Chu Yunyao, saka naglakad papunta kay Tuan Chuan at umupo. Si Tuan Chuan ay kumakain ng ice cream, nanonood ng mga cartoons kasama si Fat Tiger at Xiao Zi. Tita Yunyao, bakit ka nandito? Curious na tanong ni Little Guy. May kakaibang ngiti sa gilid ng bibig ni Chu Yunyao, may sinabi ba ang nanay mo sa iyo? Halimbawa, saan siya pupunta? Tumango si Tuan Chuan, sabi ni nanay gusto niyang lumabas ng mahabang biyahe, at pagbalik ni tatay, isasama niya ako. Hanapin mo siya. Ano? Tuan Chuan, kailan sinabi sa iyo ng iyong ina? Gulat na sabi ni Niewuyo. Umaga pa lang. Ngayon, pagkatapos akong ipaghanda ng aking ina ng almusal, sinabi niya sa akin, hindi ba alam ni Lola? Curious na tanong ni Tuan Chuan. Mukhang walang magawa si Niewuyo, itong bata, huwag mo kaming sabihin, ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Tumayo si Chu Yunyao nang walang sabi-sabi, at tumalikod para umalis. Yunyao, saan ka pupunta? Linisin ang kalat. Sa parehong araw, opisyal na inanunsyo ng Humanity Alliance na dahil nagsimulang umatras si Su Qingzhou, pansamantalang papalitan ni Chu Yunyao, ang chairman ng Cloud Group. Sa katunayan, ang naturang balita ay hindi nagdulot ng napakaraming alon sa labas ng mundo. Dahil ang simbolo ng alyansa ng tao ay pangunahin na ang Sword God, at parehong sina Su Qingzhou at Chu Yunyao ay mga may kakayahang tiwala ng Sword God. Hindi inisip ng lahat na magiging mali para kay Chu Yunyao na mamuno sa pang-araw-araw na gawain. Bilang karagdagan sa mga nakaraang kaguluhan sa mundo, maraming mga lahi ay hindi tanga. Mahuhulaan ng lahat na ang karamihan sa Su Qingzhou ay sadyang gumawa ng masamang hakbang. Sa makatuwid, si Su Qingzhou ay bumababa. Maraming mga Diyos at demonyo ang natutuwa pa ring makita ito, at kahit na natutuwa sa kasawian. Gayunpaman, malungkot at mabigat ang pakiramdam ng pamilya ni Ye Fan. Nang gabing iyon, bumalik ang lahat sa tahanan ni Yuncheng at nagdaos ng isang pulong ng pamilya. Ngunit hanggang sa halos naroon na ang lahat, walang mahalagang miyembro, nasaan si Yunyao? Saan siya nagpunta? Kinakabahang tanong ni Niewuyo habang namumutla ang mukha. Kabanata 3779. Nay, huwag kang mag-alala, si Yunyao at Guqing ay nasa punong tanggapan ng alyansa, siya ang humahawak sa trabaho ni Qingzhou at marami siyang dapat harapin, mainit na sabi ni Nayan Rujiao. Sa oras na ito, huwag kang mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon. Kapag nagpatuloy ang pamilya natin sa ganito, tuluyan na silang mawawasak. Galit na sabi ni Jisoo. Hinawakan ni Shu Lingshan ang kamay ng kanyang ina at sinabing, Nay, dahil ipinagkatiwala ni Qingzhou si Yunyao sa huli, dapat nasa plano niya ito, hindi tayo maaaring magkagulo. Shanshan, wala si Feiner, at wala na si Qingzhou. Paano mo kami hahayaang tumira? Tanong ni Ji Soxen. Ang mga babae ay yumuko ng kanilang mga ulo, bagaman sila ay handa na sa pag-iisip, ito ay masyadong biglaan. Hindi inaasahan ng lahat na aalis si Su Qingzhou nang walang palem. Paano mo masasabi kay Fanner ang tungkol sa pag-alis ni Qingzhou? Tanong ni Jisoo na may pulang mata.
Ngayong nasa Juyuan na siya, ano ang magagawa niya? Napabuntong hininga si Ye Wangto. Nasaktan ba ang usapin ni Jian Yuzu sa puso ng aking hipag? Tanong ni Ye Hang. Paano naman magiging ganyang klaseng petty ang hipag ko? May gali siya sa dibdib. Kahit na talagang hindi siya nasisiyahan dito, hindi niya babalewalain ang pangkalahatang sitwasyon dahil dito, sabi ni Ji Wenyo. Ito dapat ang intensyon ng asawa, na hayaan si Qingzhou na makahanap ng paraan para iligtas ang sarili, sabi ni Nayan Rujiao. Iligtas mo ang sarili mo. Qingzhou mag-isa, ano ang magagawa ko? Hindi ba dapat ang mag-asawa ay may iisang isip sa ganitong kritikal na yugto? Galit na sinabi ni Niewuyo, talagang walang ingat si Ye Fan sa pagkakataong ito. Hindi ko talaga maintindihan ang Qingzhou. Puso nang. Ito na ang katapusan ng bagay, lahat ay nagsabi na siya ay walang silbi, sina Ye Fan at Qingzhou ay napakamapanindigan ng mga tao, dapat ay nakapagdesisyon na sila, sabi ni Bai Chenluo. Walang silbi ang lahat para sa amin. Kung matutulungan niya si Qingzhou, hindi siya mag-isa, sabi ni Feng Yaoying na may luha sa kanyang mga mata. Ano ang dapat mong sisihin sa sarili mo? Talagang walang kwenta kaming mga matatanda, napabuntong hininga si Ye Wangto. Sa oras na ito, isang itim na figure na may hawak na kutsilyo ay tahimik na naglakad patungo sa teleportation formation. Saan ka pupunta? Napansin ni Niewuyo at mabilis na nagtanong. Bagamat dumating si Ye Longyuan, hindi siya umimik, tahimik lang siyang nakinig sa tabi niya. Dahil sa biglaang pagkilos sa oras na ito, nagkaroon ng masamang premonition si Niewuyo. Juyuan, sabi ni Ye Longyuan. Gusto mo bang turuan ng leksyon ang iyong anak? Hindi pa banggitin kung tama ang ginawa ni Ye Fan, ano ang gagawin mo? Tanong ni Niewuyo. Matigas na sinabi ni Ye Longyuan, hindi ako karapat-dapat na turuan siyang gumawa ng mga paghatol, ngunit alam ko kung anong klaseng sakit ang mawalay sa isang taong lubos mong minamahal. Natigilan si Niewuyo, namumula ang mga mata. Bilang isang ama, wala akong ginawa para sa kanya, ngunit palagi akong pabigat sa kanya. Hindi ko mahanap ang Qingzhou, ngunit kahit papaano ay makapunta ako sa Juyuan, tumulong ng kaunti, at hayaang bumalik si Ye Fan ng mas maaga. Maaari ka bang tumulong? Nabulunan si Niewuyo. Sinabi ni Ye Longyuan, ang aking walang pakiramdam na layunin ng Saber, ay natapos na. Ang aking layunin ng Saber ay may pagpigil sa masasamang bagay. Ang pagpunta sa Juyuan ay dapat na maging kapaki-pakinabang. Nakilala rin nila ito ng walang kabuluhan. Sinabi ni Ning Zimo, nagbigay din si Prince Gao ng ilang mga payo sa Biyenan kamakailan, na nagsasabi na ito ay isang magulong species, na mabilis na makakaangkop sa iba't ibang enerhiya. Sa teorya, ang pagkakalantad sa Yin Qi ay magpapahusay sa pangkalahatang lakas. Zimo, bakit mo pa sinasabi ito? Pinapaalis mo ba talaga ang biyenan mo? Commandant si Patricia, nagpapahiwatig na malulungkot si Niewuyo. Sinulyapan ni Ye Longyuan si Niewuyo na may komplikadong mga mata at huminga ng malalim. Kung maibabalik ko ang aking anak, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Mahigpit na kinuyam ni Niewuyo ang kanyang mga kamay, initalikod ang kanyang ulo, at kinagat ang kanyang ibabang labi. Kung gusto mong malaman ang sagot, bumalik ka na lang ng buhay. Saglit na natigilan si Ye Longyuan, pagkatapos ay bihirang ngumiti at tumango. Sabay-sabay na kutsilyo, tumalikod at umalis. Ito si Ming Quan. Nagtanong si Xiao Ziner sa nakakatakot na mundo na may malakas na Yin Qi, ngunit sa parehong oras, nagpahayag din siya ng isang pahiwatig ng pagkabalisa. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, binilisan ni Ye Fan ang teleportasyon sa kalawakan at dinala ang mga babae sa Ming Quan. Kung ikukumpara noong umalis kami, mas malala ang kapaligiran dito. Sa kabutihang palad, ang mga kababaihan ay ganap na naghanda, at ang Yin Transformation Gun ni Shilanyu ay talagang nakatulong ng malaki. Tama, pero malaki na ang pinagbago ng lugar simula noong una akong pumunta rito. Sinabi ni Ye Fan nang may damdamin, matagal akong nasanay sa lugar na ito. Ang hirap ng iyong paglilinang ngayon ay mas mababa kaysa sa akin. May Yuanji Dan at Shenkun Formation. Kung hindi tayo makakasabay, napakawalang kwenta natin, nakangiting sabi ni Wu Yeju. Mahigpit na sinabi ni Ye Fan, huwag kang maging mayabang, kailangan mong laging maging mapagbantay, at hindi ko magagarantiya na lubos kong mapoprotektahan ang iyong kaligtasan. Huwag mag-alala, hindi talaga ito gumagana, babalik tayo sa Yantian Ring, sabi ni Du Yuner. Alam din ng mga babae na hindi sila matapang sa mga oras na ganito. Tumango si Ye Fan, binuksan ang Dragon Shadow Fragmentation, at ayon sa kanyang sariling memorya, nagsimulang lumipat sa direksyon ng Mount Samero. Kung walang problema, ang Green ay dapat nasa Mount Samero, at ang huling posisyon ni Ming Quan ay dapat nandoon din. Kung gusto mong malaman ang balita ng Ming Quan ngayon, tama na magtanong sa pamilya Shenlang. Pagkatapos ng dalawang teleportasyon, muling dumating si Ye Fan sa ilalim ng matayog na bundok. Kung ikukumpara sa kaba noong una siyang pumunta rito, mas kalmado na ngayon si Ye Fan, at ang mga Divine Beast na nakabaon sa tuktok ng mga bundok ay hindi na nakakapigil. Gayunpaman, biglang kinabahan ang mga babae. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay kayang tiisin ang panggigipit ng pamilya ng hayop. Ano bang niloloko mo? May meeting ang mga halimaw. Napalunok si Xiao Ziner. Hindi nakakagulat na sinabi ni Ye Fan na ito ang pag-asa sa mundo. Nagpakita si Feng Qinglan ng isang pahiwatig ng pag-asa. Kung mas maraming dragon ang kanyang nakita, mas mabuti ito para sa kanyang paglaki.
Sa sandaling ito, isang nakakatakot na pamimilit ang biglang bumaba mula sa langit. Ang isang pares ng Azure Gold Giant Dragon Eyes, tulad ng dalawang searchlight na tumatagos sa kadiliman, ay puno ng galit. Ikaw pala. Damn sinungaling. How dare you bumalik dito? Ang nagwawasak na si Longwei ay ginawa ang lahat ng mga batang babae na mabilis na linangin upang subukang lumaban. Ngunit bukod kina Xiao Ziner at Feng Qinglan, ang iba ay hindi nakatiis at nagtago sa kanilang mga singsing. Paano ako nagsinungaling sa'yo? Miss D. Ngumisi si Ye Fan, ikaw mismo ang nagsabi, hindi ko ipinangako sa iyo kung kailan papatayin si Lu. Oo, ngunit dahil nandito ka ngayon, hinihiling ko sa iyo na patayin si Lu ngayon. Maaari mong lampasan ang ilog ng kaguluhan, marahil ang layunin ng espada ng iyong emperador ay dapat na magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Bilang isang emperador, dapat mong tuparin ang iyong pangako, malamig na sabi ni Di. Hindi man lang nag-abala si Ye Fan na bigyang pansin ang nakatatandang kapatid na si Long, anong oras na, at iniisip pa rin niya ang mga hinaing ng kanyang pamilya. Dahil walang limitasyon sa oras, kailan mo ako gustong patayin? Sinabi ni Ye Fan, narito ako para hanapin sina Lu, Yao at Shi, at wala akong oras para kausapin ka. Nang makitang naglakas loob si Ye Fan na huwag pansinin ang kanyang kahilingan, labis na nagalit si Di. Tumawa pabalik. Napakagandang Diyos ng espada, na minsang tumawid sa ilog ng kaguluhan, at ang kanyang tono ay hindi maliit, ngunit nais ng Diyos na makita kung gaano ka napabuti. Katatapos lang ng boses ni Di, at sa isang iglap ay nagpakita siya sa harap ni Ye Fan. Ang Qinglong ng 7 kapigatian ay malinaw na mas advanced sa paggamit ng oras at espasyo kaysa sa Mia ng 5 kapigatian, at ang bilis nito ay mas nakakamangha. Ang Platinum Dragon Claw na iyon, napakahusay na hamarang sa oras at espasyo, at sinampal si Ye Fan sa mukha. Kabanata 3800 ang matalinong Diyos ng Espada. Kung mas maunlad ang kaharian, mas simple at malupit ang paraan ng pakikipaglaban. Dahil ang oras at espasyo ay maaaring direktang i-freeze, hindi na kailangang isaalang-alang ang anumang mga trick. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang oras at espasyo sa paligid niya ay nagsimulang bumagal, at isang malaking pagtutol ang nagpahirap sa lahat ng kanyang mga aktibidad. Kahit siya ay ganito, pati si Xiao Ziner at Feng Qinglan sa tabi niya, hindi siya makapag-react. Ang dalawang babae ay parang mga lalaking kahoy, kung magasgasan sila ng kaunti sa atake ni Di, sapat na para sirain sila kapwa pisikal at mental. Nang maisip niya ang babaeng dragon na ito, kahit ang kanyang babae ay malapit ng magdusa, galit na galit si Ye Fan. Lunukan ang bituin. Binuksan ni Ye Fan ang pinto ng kalawakan at inihagis ang dalawang babae sa loob. Buksan kaagad ang Crazy Dragon Blood Chi. Ang Emperor Dragon Sword Sovereign. Ang malaking Sword God Phantom at ang kaluluwa ng dragon ay biglang bumukas, at pagkatapos ng pagkawatak-watek, ang presyon ay tumaas ng 12-dosenang beses. Sa isang iglap, ang epekto ng pagyayalo ng oras at espasyo ay naalis, at hinampas ni Ye Fan ng kamao ang Dragon Claw ni Di. Ang Black Gold Sword Intent at si Kang Yan ay umungal, ganap na hindi katimbang sa kanilang sukat, tulad ng isang braso ng mantis na kumikilos bilang isang karwahe. Ngunit, nang tumama ang kamao ni Ye Fan sa kuko ng dragon, pantay-pantay ito. Isang shockwave ang natangay, na nagpapataas ng 10,000 milya ng alikabok. Umuungol. Napaungol si Di sa mahinang boses, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Ang isang tao, kahit na naging isang dragon, ay maaaring makipagkompetensya sa tunay na lahi ng dragon. Bukod dito, gaano karaming oras ang lumipas, ang taong ito ay hindi lamang napakahusay sa kapangyarihan ng espasyo, ngunit pinagkadalubhasaan din ang kapangyarihan ng oras. Ang ganitong uri ng bilis ng ebolusyon, ang ganitong uri ng paglaki. Hindi ito naririnig sa buong panahon. Naturally, hindi nasisiyahan si Di sa gayong tagumpay. Sa isang dagandong ng mga dragon, direkta siyang nagpatawag ng 10,000 banal na kulog. Kasabay nito, ang Dragon Claws at Dragon Tail ni Di ay nagsimulang umatake kay Ye Fan ng galit na galit at tuloy-tuloy sa mas nakakagulat na bilis. Kung tungkol sa pakikipaglaban, ang mga paa ng dragon, ang mga sungay ng dragon sa ulo nito, ang matalas na ngipin ng dragon, at ang hindi magagapi nitong buntot ay pawang makapangyarihang sandata. Kahit na si Ye Fan ay naging isang banal na dragon, ang kanyang katawan ay nasa anyo pa rin ng tao, na isang mundo ng pagkakaiba kumpara sa banal na dragon na armado hanggang sa ngipin. Sa kabutihang palad, hindi umasa si Ye Fan sa mga kamao at sipa. Nagpatawag siya ng 12-dosenang lumilipad na mga espada na may pinakamataas na kalidad na antas ng spirit weapon at inatake si Di nang walang pag-aalinlangan. Thunderblade, Zon Kung. Sunod-sunod, ang mga talim ng espada ay sumanib sa Divine Thunder, tulad ng nagniningning na mga kutsilyong laser, sa ilalim ng opens iba ni Di, ang gintong ahas ay sumayaw ng ligaw. Si Di ay kumikislap sa oras at espasyo, at lahat ng hindi mapigil ang pag-atake ay nablock ng talim ni Ye Fan. Ngunit ang iba't ibang spell ni Di ay walang katapusan din, at ang iba't ibang dragon crossbows at thunderbolts na pinakawalan sa isang iglap ay kailangang bantayan. Sa kabutihang palad, direktang ginamit ni Ye Fan ang lahat ng uri ng mga bagay para baguhin ang 12-dosenang sword intent clone, at lahat ng sneak attack na ito ay naresolba. Nang makitang hindi epektibo ang paulit-ulit na mga galaw, itinaya ni Di ang kanyang sariling pinsala at idiniin ang kanyang buong katawan. Dahil sa bitek na espasyo, hindi nagawang makaiwas ni Ye Fan kasama si Long Yin, at nalabanan lamang ang trilyong toneladang katawan ng dragon.
Sa nakakasilaw na kulog at asul na apoy, bumagsak muli ang mga kuko ng dragon. Hindi umiwas si Ye Fan, isang malaking espada ang tumama sa dragon claw ni Di, na lumikha ng nakakasilaw na kislap. Walang kapantay, Shira. Ang Shira, na pinalaya mula sa mahigit 30 pagkakawatak-watek, ay parang isang higanteng itim na gintong talim ng buwan, at ang pumutok na enerhiya ng espada ay sumire sa langit at lupa. Nang inag ang buong binti ni Di, at natigilan siya at napaatras. Si Ye Fan mismo ay itinulak palayo ng puwersa ng reaksyong ito, ngunit hindi siya nasugatan. Sa kabilang banda, Di, naputol ang mga kuko ng dragon, nabasag ang kaliskis ng dragon, at bumulwak ang dugo. Ay! Gatlang M. Napasigaw si Di Chi sa sakit, paano ito nakaranas ng ganoong sakit? Si Ye Fan ay nagdurr ng dugo at bula, at siya ay talagang bahagyang nasugatan sa pagkabigla, ngunit ang pinsala ay halos gumaling kaagad. Isang pares ng itim at gintong apoy ang nagliliyab sa kanyang mga mata, at pagkatapos mangolekta ng higit sa 100 espada, isang malaking espada na lang ang natitira sa kanyang kamay. Marahil ay nasanay na siya sa napakalaking taichu, ngunit ngayong mas maliit na ang taichu, mas handa siyang gumamit ng ganitong uri ng malaking espada. Ang malaking metal bomb, hawak sa kamay, iwinagayway ito, nakikinig sa bang-bang, metal bludgeoning sound, ito ay napakalakas. Naiinitan lang ako, bakit hindi ka lumaban? Huwag kang magalit. Minamaliit ka lang ng Diyos na ito. Hindi ko inaasahan na marami kang kikitain sa ilog ng kaguluhan. Ngumisi si Ye Fan, Diyos. Bakit lagi akong nakakatagpo ng grupo ng mga lalaki na nagsasabing sila ay mga Diyos? Kung ang mga Diyos ay lahat ay makasarili at makasarili na mga bagay tulad mo, kung gayon kailangan kong magatubili at pumatay. Ang mga Diyos na may isang espada. Si Ye Fan ay naging isang itim na gintong multo, na hinihila ang isang napakakinis na arko ng espada patungo sa ulo ng dragon ni Di. Stegosaurus Shadow. Ang lahat ng mga espada ay nagkakaisa. Isang espada ang sumisira sa lahat ng paraan. Ang sword intent na sumisira sa lahat ng enerhiya at sumisira sa lahat ng rules ay umabot na sa panga ni Di sa isang iglap. Naramdaman ni Di na papalapit na si Ye Fan, ngunit ang bilis ay napakabilis na pakiramdam na ito ay mahirap gamitin. Hindi makatakas. Hindi makatakas. Sinubukan ni Di na paikliin ang oras at espasyo at pabagalin si Ye Fan, ngunit wala itong silbi. Ang oras at espasyo ay hindi makakaapekto sa walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan. Ang hindi makatwirang Imperial Sword intent na ito ay sadyang labis na pagmamalabas. Ang pares ng mga mata ng dragon ni Di, kakaiba, ay walang anumang takot, ngunit sa halip ay nagsiwalat ng isang lihim na kulay. Magpakita ng awa. Ang Blue Gold Dragon Shadow ay bumagsak sa mga layer ng space blockade at malakas na lumapag sa harap ni Ye Fan. Isa sa 1,000,000 ng 1 milimetro. Ang pag-atake ni Ye Fan ay biglang natapos. Ngunit kahit na ganoon, ang kahangahangang liwanag ng espada ay nahati na ang anino ng dragon na lumitaw. Taki, anong ginagawa mo? Galit na nanlilisik si Ogi nang makita si Taki na nakaharang sa kanyang espada at nasugatan pa. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ang isa pang 7 kalamidad na asul na dragon, si Master Taki, ay tila mas malakas kaysa kay Di. Sa pagkakataong ito, tiyak na nahula na ni Taki ng maaga, para mablock niya ito sa tamang oras, kung hindi, puputulan ng espadang ito ang ulo ng dragon ni Ogi. Di, ano bang problema mo? Sa tingin mo ba hindi mahulaan ng Sword God na iyon ang maliliit mong pakulo? Napabuntong hininga si Taki. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pinarurusahan ko lang itong hindi naniniwala. Malamig na sabi ni Di. Kapag ang iyong kapangyarihan ng oras at espasyo ay hindi gumana, at ang unang hakbang ay nabigong manalo, dapat mong malaman na ngayon ay hindi ka na niya kalaban. Nilabanan mo siya ng gusto at pinangunahan mo siyang patayin ka, dahil gusto mong gamitin ang Patriarch para labanan ka. Nakonsensya, pinilit ang Patriarka at ang Diyos ng Espada na lumaban hanggang kamatayan. Sinabi ni Taki, ang Diyos ng Espada at ang Patriarka at ang Demonyong Emperador ay nag-uusap tungkol sa pagkakaibigan, paanong hindi nito nahulaan ang iyong mga iniisip? Naglakas loob siyang patayin ka, natural dahil alam niya na hindi ipagwawalang bahala ng Patriarch ang pangkalahatang sitwasyon para sa iyo, binigay mo lang ang buhay mo sa walang kabuluhan. Naiintindihan mo ba? Narinig ito ni Ye Fan, natigilan ang kanyang puso. Ito pala ay sinasadya ni Di ang pain sa kanya, na hinihiling kay Luna, paghihiganti ang babae, at pilitin silang dalawa na pumunta sa digmaan. Hindi siya pinaalalahanan ni Taki, hindi man lang namalaya ni Ye Fan na siya ay trap. Hindi niya talaga inisip iyon, para lang maprotektahan ang mga babae, nagalit siya. Gayunpaman, dahil sinabi ni Taki na siya ay matalino, si Ye Fan ay dapat umamin nito, kung hindi, gaano ito kaiya. Si Master Taki pa rin ang nakakaintindi nito, sabi ni Ye Fan sa isang dalubhasang paraan. Ogi gritted his teeth, hindi ko kailangan ng bastard na iyon para iligtas ako. Taki, tulungan mo akong patayin siya, lumayo ka. Alam mo, hindi kita bibitawan. Sabi ni Taki, tahimik na nagpapadala ng boses. Sabi, Sword God, ang dragon na hinahanap mo ay wala sa Mount Samero, kundi nasa mata ng impyerno. Bakit ka napunta sa Eye of Hell? Sumimangot si Ye Fan. Nahuli ng Ghost Emperor si Chiyo, Ji Xuanyuan at iba pa, at nagpadala ng mga mensahero para humingi ng negosasyon. Umalis na ang Patriarch at ang Demonyong Emperador.
Sekreto pa rin ang bagay na ito sa ngayon, at hindi dapat magbigay ng pahayag ang Sword God. Kilala kita at ang 3 taong iyon. Napakaganda ng relasyon, at sinabi ko sa iyo. May mga panganib doon, mag-ingat ka. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.